Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa isang engranding kainan, at tuwang-tuwa dito si Kanji dahil mukhang masasarap daw yun. At pinpoint niya sa kaibigan niyang may long hair na paborito nun yung isang dish dun, at lumalabas na ang pangalan nun ay Miyoshi nang tawagan niya yun, kung saan sumang-ayon si Miyoshi at dalhin niya daw yun dun. Meron pang nakita si Kanji na freshly made dish, kaya humingi siya sa tropa niyang naka-buzz cut, at lumalabas na ang pangalan nun ay Hidaka nang tawagin niya yun. Na bad trip sa kanya si Hidaka dahil hindi niya pa nga daw nalalagay ng maayos yung pagkain na yun sa dish niya, ay kukunin na yun agad ni Kanji. Pagkakagat ni Kanji sa kinuha niya ay agad niya yung nadura dahil sobrang init nun, kung saan napakomento yung kaibigan niyang may nunal sa may ilalim ng labi na tasty sounding ang crunch nun, at sinabi na ang tono nun ay F-sharp, kaya namangha sa kanya si Shizuka na kaya nun madistinguish ang isang tono galing sa crunch. At lumalabas na ang pangalan nito ay Ottawa nang tawagin niya yon. Sinabi naman ni Tsubakino doon na hindi pala alam ni Shizuka na kaya yung gawin ni Ottawa, at tinanong na hindi daw ba ay tinutulungan siya noon mag-practice kumanta. Tinanong ni Tsubakino yung mga kasama nila doon kung may mga inumin na ba sila, at sumang-ayon naman ang mga ito. Matapos iyon, kinuha ni Kanji yung atensyon nilang lahat, at pinaliwanag na para i-celebrate ang grand rescue ni Shizuka, at para i-commemorate ang pagsali sa kanila ni Suzuri, ay siya na daw ang bahala sa lahat ng pagkain nila dun. Iniangat niya ang kanyang inumin at sinabi na kaya kung ganon ay enjoyin nila ang gabi, at nag-cheers siya. Agad na nagsimulang mag-enjoy sina Kanji at iba niyang mga kaibigan sa pagkain, habang si Tsubakino naman ay nag-aabot ng mga pagkain sa kanila. Habang nangyayari yon, kita naman ang pagkairita ni Sakura, pagkatakot ni Nirei, at si Suo naman ay natatawa sa dalawa at tahimik naman si Suzuri sa gilid. Dahil dun ay nabuisit si Tsubakino sa kanila, at pinaliwanag na wala nang saysay isipin pa ang isang bagay na natapos na. Bigla niya rin naisip na baka ayaw lang daw talaga nila ng mga pagkain na hinati niya para sa kanila, kaya agad na kabadong pinaliwanag ni Nirei na hindi yun yung kaso, at talagang imposible lang daw para sa kanila na umakto na parang walang nangyari matapos mangyari ang isang bagay. Di na napigilan ni Sakura yung pagkabuisit niya dun, kaya agad niyang hinampas yung lamesa at naiiritang kumuha ng pagkain habang sinasabi na makakabawi din siya sa bastard na nakilala nila dun. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa panahong nagpakita yung lalaking tatuan, at nagkokomento yun na ang masasayang bagay, ang mga enjoyable na bagay ay tagning mga bagay lang na ginagawa nila para magsayang ng oras hanggang sa matapos yung buhay nila. Habang nangyayari ito ay nagtataka si Sakura kung sino yung lalaking yon, at tila kilala daw ni Tsubakino yun nang tanungin nun yung lalaking yun kag bakit yun nandun. Galing sa rooftop ng building na tinatayuan ng lalaki, ay bigla itong tumalon at maangas na naglandan, at nakuha nun yung atensyon nila Sakura. Gayunpaman, sa kabila ng angas ng entry ng lalaking ito, ay lumalabas na nasaktan siya sa paglanding niya dun, kaya natameme sila Sakura, Nirei, at Suo sa pag-iyak niya. Nagkomento yung lalaki na hindi niya inakala na ganun pala kasakit kapag tumalon ka galing sa second floor dahil lahat daw ng napanood niyang palabas ay pinagmumukha yung maangas. Noindang dun si Sakura at napaisip kung pinagtitripan lang daw ba sila ng lalaking yon. Di nagtagal, nakaramdam siya ng napakalakas na aura na parang galing sa isang demonyo, at pagkalingon niya kila Tsubakino ay nakita niyang tila nakataas ang mga depensa ng lahat ng ito, at mukhang galit na galit. Binalaan sila ni Tsubakino na wag nilang hawakan yung lalaking yun, habang si Kanji ay gigil na sinasabi na sobrang kapal ng mukha ng lalaking yun para magpakita sa lugar nila. Pinakalma naman sila ng tato ang lalaki na ito at sinabi na ang tagal na panahon na nang huli niya silang nakita. Pero kung kitang-kiti na daw ang mga ito na sumugod ay magsasanhi iyon ng pagkabuhay ng kanyang katawan. Ngumiti ang tato ang lalaki na ito at biglang nakaramdam ng pambihirang kaba sina Sakura, kaya agad nilang itinaas ang kanilang depensa. Biglang pumalakpak yung lalaki at ang cool naman daw ng itsura nilang mga bata, at umaakto na daw yung mga yon na parang big boy heroes. May nagsalita naman bigla sa tabi nila Sakura na siya ang merong business sa tato ang lalaki na yon, at pagkalingon nila Sakura ay lumalabas na si Suzuri yun at sinabi nito sa lalaking yun na walang kinalaman sila Sakura dun. Hiniling ni Suzuri sa lalaki na mag-usap sila ng silang dalawa lang at pumunta sila sa ibang lugar. Nagtaka dun si Sakura, at lalo silang nagtaka nang sabihin ni Tsubakino na naiintindihan na niya yung sitwasyon.
Nanlisik ang mga mata ni Tsubakino sa lalaki at tinanong na tama daw ba siya na yung lalaking tatuan ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Kita ang pagkagulat sa mukha ng mga kasama ni Tsubakino nang marinig nila iyon. Dahil sa irita ay hindi na napigilan ni Sakura na tawagin yung lalaki at tinanong kung sino ba siya sa tingin niya, na bigla na lang sumusulpot at nag-aasta na parang boss. Ngumisi lang yung lalaking yon. At biglang sinabi kay Tsubakino na hindi ba ay dapat pinapakilala nito sa kanya yung mga underclassmen niya, dahil litong-lito na daw yung mga yon. Dahil doon, pinaliwanag ni Tsubakino kina Sakura na yung tattoo ang lalaking yon ay galing sa kanyang generation. Isa raw yung former Furin student, na nagngangalang Yamato Endo. Ngumiti si Yamato pagkapakilala sa kanya ni Tsubakino, at pagkalingon ni Sakura kina Suo at ni Rei, ay kitang-kita ang pagkabahala sa kanilang mga mukha. Napatanong tuloy dun si Sakura kung ano yung meron sa kanilang dalawa, kaya pinaliwanag ni Suo na alam niya din yung tungkol sa lalaking yun at sikat daw yun, habang si Rei ay sinabi na walang tao sa Furin na hindi kilala ang lalaking yun, at pinpoint na mahahalin tulad mo si Yamato sa isang legend. Nanlisik yung mga mata ni Sakura kay Yamato, at napakomento naman si Yamato na kinikilig siya sa mga sinabi nila at isang taon lang naman daw siyang nawala. Kita ang gigil sa mukha ni Sakura habang kine-question ang pagka-legend ni Yamato, kaya nakuha niya yung atensyon ng mga kasama niya. Agad siyang sinubukang pigilan ni Tsubakino, pero hindi na siya noon napigilan na sabihin na sino ang may pake kung anong klaseng legend itong si Yamato. Iniwan lang daw nito yung actual work sa paghuli sa isang inosenteng babae sa ibang tao, kaya tinawag niya yon na isang basura at irresponsableng asshole. Natameme yung mga kasama ni Suzuri doon, at napangiti naman sina Kanji, Tsubakino, at Suo habang takot na takot as always si Rei. Nag-reflect si Yamato sa tinawag sa kanya ni Sakura, at sinabi na hindi niya yung pwedeng sabihin dahil hindi daw ba ay tiga Furin ito, ang heroes of the streets, kaya wag daw siyang gumamit ng mga ganong klaseng salita. Di nagtagal, pinpoint niya na na-realize niya na mukhang si Sakura pala yung kinakausap niya. Naaalala niya yung itsura ng buhok at mga mata niya, at hindi daw ba ay kasama siya nung kinalaban ng ilang kagrupo ng Furin ang kill. Nabigla dun si Sakura, at dinagdag ni Yamato na nakita na ang lahat ng nangyari dun. Nakita niya daw si Sakura na sumugod ng mag-isa, at kung gaano ito ka-distracted habang sinusubukan niyang patumbahin ang mga yon gamit ang poor excuse of a fight. Doon niya daw naisip na ang mga kagaya ni Sakura ay hindi nababagay sa Furin. Tila hindi maipinta yung itsura ni Sakura nang marinig niya yon, habang idinagdag ni Yamato na mag-quit na lang siya at umalis. Walang nasabi si Sakura sa sinabi ni Yamato, pero bigla na lang sumigaw si Rei na hindi yun totoo. Napalingon dun si Sakura, at nakita niya na kahit takot na takot si Rei ay pinoprotektahan nun yung pagkatao niya, at pinapaliwanag nun na walang alam si Yamato tungkol sa kanya, kaya wag daw itong magsalita ng kung ano-ano na hindi niya naiintindihan. Napangiti si Yamato at mukhang nagtatapang-tapangan daw itong si Rei dahil nanginginig-nginig pa yung boses noon. Bigla namang may napansin si Yamato, at sa isang iglap ay bigla na lang sumugod sina Kanji at Tsubakino sa kanya, habang kita ang intense na galit sa mga mukha noon. Nagulat din doon yung mga kasama nila, pero madali namang nakailag si Yamato sa atake ng dalawang yon, at sinabi na bakit sila biglang nagalit sa kanya. Naiiritang sinabi ni Tsubakino na bawiin daw niya yung sinabi niya, at habang nagpapaliwanag pa lang si Yamato, ay agad na nag-follow up ulit si Kanji ng suntok habang sinasabi na wala nang mas babagay pa na maging parte ng Furin kay Sakura. Pinpoint naman ni Yamato na pwede bang sabihin ni Kanji yun dahil hindi naman daw ito kasali sa Furin. Biglang sumugod na rin si Suo at pinaliwanag na kung gayon ay pwede yun manggaling sa isang Furin student, at sinubukan niyang gamitan ng axe kick si Yamato. Habang sumusugod yung mga kaibigan niya ay napatitig dun si Sakura, pero hindi nagtagal, sumugod na rin siya dun at napakomento na wag niya silang i-leave out sa mga kaganapan. Tila ginaya niya yung move ni Kanji nung nakaraan, at humawak siya kay Suo para ma-boost ang katawan niya papunta kay Yamato, at sinubukan niya yung sip aim. Gayunpaman ay nasalagperan yun ni Yamato, at agad yung umatras. Sinabi nito na patapusin muna nila siya kasi, at hindi niya naman daw sinusubukang i-badmouth si Sakura, at kabaliktaran yun nun dahil pinupuri niya daw yun. Iniisip niya lang daw na sinasayang ni Sakura yung talento nito, kaya nagtaka dun sina Tsubakino.
Pinaliwanag ni Yamato kay Sakura na napipigilan lang siya ng iba at mas malakas pa daw ito sa kung ano siya ngayon. Sinabi ni Yamato na mas maganda nang maging mag-isa si Sakura doon, at nanlaki naman ang mga mata ni Rei at Suo sa narinig nila doon. Habang inaalala ang sitwasyon niya, sinabi ni Sakura na walang alam itong si Yamato. Hindi daw ito tumigil na magsalita ng mga walang kakwenta-kwentang bagay at umaakto pa yun na kilala siya noon. Hindi na daw mahalaga kung sino ang magsabi, pero siya lang daw mismo ang pwedeng magdesisyon kung saan siya nararapat. Nabuhayan yung mga kaibigan niya sa salita niya, at nanlaki naman ng mga mata ni Yamato doon at tila may nakita itong isang anino, na baka nagsisimbolo na may naalala siyang tao kay Sakura. Natawa ito at napakomento na hindi na din masama yon, at pinoint niya na hindi si Apumante doon para gawin yung gagawin niya, pero pwedeng-pwede naman siyang makipagsabayan sa kanilang lahat doon. Hinamon niya silang lahat, at kita ang mga seryosong mukha nito na handa ng makipagbasagan. Bigla namang humarap si Suzuri at pinatigil sila, kaya nagulat sila dun. Sumigaw si Sakura na wala siyang kinalaman dun, kung saan sumang-ayon si Yamato, at wala na daw itong pake sa kanya kaya umalis na lang daw itong si Suzuri dun. Kumontra naman ni Suzuri na marami siyang kinalaman dun dahil nagsimula ang lahat ng yun dahil sa kanya. At hindi daw ba ay pumunta si Yamato doon para tignan kung kamusta yung trabaho niya, at dapat daw ay between lang sa kanilang dalawa yung isyu na yon. Hindi niya na daw kayang mandamay pa ng ibang tao sa kaguluhan na yon. Biglang lumuhad si Suzuri at hiniling kay Yamato na sana ay umalis na lang yun dun. Ibinaba ng todo ni Suzuri ang kanyang pride habang sinasabi na siya na ang ako ng responsibilidad sa lahat ng nangyari. At kita ang pagkabigla sa mga mukha nila Sakura at ng kanyang mga kasama. Nilapitan ni Yamato si Suzuri kaya agad na tumakbo din sina Tsubakino papalapit dun, pero sa hindi nila inaasahan ay biglang tumawa lang ng malakas si Yamato kaya napatigil sila dun. Tawang-tawa si Yamato kay Suzuri dahil may mga nakita na daw siyang nag-grovel, pero wala pa na kasing impactful ng kay Suzuri. Matapos yun ay seryoso niyang tinanong na pero bakit naman kasi ginagawa ni Suzuri ang kanong kawalang kwentang bagay, ang magmakaawa sa kanya. Dahil dun ay nagtik na naman sina Sakura at agad na sumugod, pero tumigil lang ulit sila nang sabihin ni Yamato na itabla na lang nila ang kanilang paglalaban. Kaya niya daw napagdesisyonan yun ay yung nag-hire sa kanyang matandang lalaki ay may ginagawang shady stuff. Kinakailangan niya lang naman daw na takutin yun ng onti at hindi na daw nun susubukang hawakan ulit si Shizuka. Nagtaka dun si Kanji kaya napatanong kung ano yung aim nito ni Yamato at ano yung pinaplano nito. Wala naman daw talaga ika ni Yamato, pero kung naghahanap sila ng rason at sadyang nasa good mood lang daw siya nun. Napakomento naman dun si Tsubakino na totoo ang sinasabi nito, at matagal na daw na ganun yung ugali ni Yamato. Imposible daw na malaman kung ano ba yung iniisip niya. Di nagtagal, tumayo na ulit si Yamato at sinabi na ayaw niya na din namang makipaglaban matapos niyang matawa ng sobra. Nagpaalam na ito at sinabi na hahanap siya ng oras para pumunta ulit sa Furin upang makipaglaro sa kanila, kaya magkita na lang daw sila kapag dumating na yung panahon na yon. Na bad trip dun si Sakura at agad na humabol habang sinasabi na hindi pa siya pwedeng umalis. Bago pa siya makalapit ay nilinggan siya ni Yamato at hindi daw ba ay sinabi na nito na magkita na lang sila na susunod, at nang tawagin siya noon na Little Punk na may nakakatakot at nakakakabang tono, ay bigla siyang napatigil sa paghabol at nakaramdam ng kilabot sa kanyang katawan. Sinigawan siya ni Tsubakino na wag na niyang habulin si Yamato, kung saan sinabi ni Yamato na makinig siya sa kanyang senior, dahil isa pa lang naman daw siyang first year. Nairita doon si Sakura, at napamura na lang sa galit. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan kumain si Sakura dahil sa buwisit niya kay Yamato. Sinubukan siyang pigilan ni Rei na wag dirdiretsong kumain, pero nang tignan niya yon ng masama ay agad na natakot si Rei sa kanya. Bigla namang nanghingi ng tawad si Suzuri sa kanilang lahat, kaya napatitig sila dun. Nagtaka si Sakura, at pinaliwanag ni Suzuri na siya yung may kasalanan kung bakit naghamon ng away si Yamato sa kanila, at ang mas masahol pa daw dun ay hindi niya inakala na parte yun dati ng Furin. Habang sinasabi niya na sa totoo lang ay hindi niya alam yung sasabihin niya, ay biglang tinanong ni Sakura kung bakit siya nanghihingi ng tawad, at nung papaliwanag niya pa lang ay sumang-ayon na agad si Sakura na oo dumating si Yamato dahil nandun siya, pero sino naman na daw may pake dun.
Habang inaalala yung sinabi ni Yamato sa kanya bago yun umalis ay pinaliwanag ni Sakura na hindi siya galit dahil nagpakita yun sa kanila, kundi galit siya kay Yamato mismo. Kaya tigilan na daw ni Suzuri na mag-sorry sa lahat ng bagay dahil dun na daw siya nagsisimulang map icon. Napatitig dun sina Kanji, at bigla na lang siyang lalong nairita habang iniisip yung tinawag sa kanya ni Yamato, kaya pinakalma siya ni Nirei. Habang nakikinig si Suzuri ay kinausap naman siya bigla ni Tsubakino at pinaliwanag na hindi yun bagay na dapat inaalala niya at sila naman daw yung pumiling lumaban dun. Nang kokontra pa lang si Suzuri ay agad siyang pinatigil ni Tsubakino at sinabing lumalamig na yung pagkain kaya kumain na siya. Wala naman ang nagawa dun si Suzuri at kumuha na siya ng chopsticks. Pagkasubaw niya ng pagkain, ay kitang-kita na nasarapan talaga siya habang inunguya yon. Natuwa sa kanya yung mga kasama niya doon habang pinapaliwanag na hindi pa siya nakakatikim ng ganong klaseng pagkain sa buong buhay niya. Natuwa naman si Hidaka at kung gayon daw ay kumain lang siya ng kumain, habang si Kanji naman ay inalok pa siya ng iba pang masarap na dish doon. Habang nangyayari yun ay napaisip si Tsubakino na paano magagawa ng isang tao ang mga gusto nilang gawin kung hindi nila kayang palipasin ng isang araw nang hindi iniisip kung saan manggagaling ang susunod nilang pagkain. Matapos niya isipin yun ay bigla niyang tinanong si Suzuri kung ano ba talaga ang sinusubukan nitong gawin, kaya nagtaka doon si Suzuri. Pinaliwanag ni Tsubakino na kung ibabay sa sinabi niya kanina ay parang may gusto talagang siyang gawin, kaya ano daw yun. Pagkalunok ni Suzuri ng kinakain niya ay agad niyang sinagot na mahilig siya sa games, kaya nagulat doon sina Tsubakino at iba pa, at tinanong niya kagaya daw ba ng Othello o playing cards ang gusto niya. Kung saan pinaliwanag ni Suzuri na hindi ang mga yon, kundi video games na kino-connect mo sa TV. Inisip naman ni Tsubakino na kung gayon ay kakailanganin niya ng television, console, at yung software, at pinaliwanag niya na mukhang hindi nila kaya ibigay yun sa kanya sa ngayon, pero agad niya ring sinuggest na kung okay lang kay Suzuri ay baka meron siyang mga nakatagong lumang games sa aparador niya. Habang sinasabi pa lang ni Suzuri na okay lang yun at pag-iipunan niya na lang yun, ay biglang sumigaw si Hidaka na meron siya ng gusto niya. Pagkalingon nila doon ay naglabas ito ng mga bala ng laro, at handheld device, at inaya niya silang maglaro. Sa sumunod na eksena, naglaro na sila ng isang go-kart game, at intense ang kanilang paglalaro habang naglalaban. Di nagtagal, naging first place si Kanji, second si Shizuka, third si Hidaka, at fourth naman si Suzuri kaya tinawanan nito ni Nirei. Tinanong ni Kanji si Suzuri kung kamusta naman yung laro at meron daw ba itong masasabi sa first game niya. Humawak ng mahigpit si Suzuri sa controller at sinabi na sobrang saya nun, kaya napangiti doon si Kanji. Nang tinanong ni Kanji kung narinig ba yun ni Tsubakino, ay pagkalingon nun sa kanya ay nakikita niyang si Tsubakino na naiiyak habang pinapanood sila. Napansin bigla ni Tsubakino yung nangyari sa kanya kaya agad siyang nagpaalam na pumunta muna sa comfort room, at napangiti naman doon si Kanji. Matapos yun, sinabihan ni Kanji si Sakura na magpapalit na sila ng players, kaya siya naman yung susunod kaya nabigla doon si Sakura. Ibinigay ni Shizuka yung controller kay Sakura, at nung i-offer ni Suzuri na ibibigay niya rin yung sa kanya sa iba ay sinabi ni Kanji sa kanya na wag itong maging tanga at maglaro lang siya doon. Naiiritang pinaliwanag ni Sakura sa kanila na hindi niya pa nasusubukan yung ganun dati, kaya tinuruan siya ni Nirei ng mga basic controls bago sila magsimula. Sa sumunod na eksena, kitang-kita ang pagkabuisit ni Sakura dahil 10 lose streak na siya habang si Nirei ay kinakabahan sa tabi niya na may 10 wins in a row na. Napakomento si Hideaki na gumagaling na si Suzuri, habang si Suo naman ay sinabi na dapat daw ay pinapanood yun ni Sakura para may matutunan at pinuri niya rin si Nirei. Kabado namang sinabi ni Nirei na piliin ni Suo yung mga salita niya doon dahil nakikita niyang buisit na si Sakura at si Suzumi naman ay nag-so sorry lang sa gilid. Di nagtagal, sumabog na si Sakura sa galit at sumigaw ito na maglaro pa sila ng isang round, kaya natakot na doon si Nirei at agad na ibinigay kay Suo yung controller, kung saan tumanggi naman si Suo dahil mas na-enjoy niya daw na manood lang. Medyo kumalma naman agad si Sakura at sinabi na maglalaro sila hanggang sa manalo siya. At kahit ilang ulit pa daw yon ay hindi na mahalaga. Hindi niya daw hahayaan si Nirei na umalis nang may panalo na naman. Biglang naalala ni Nirei yung sinabi ni Yamato kay Sakura na mas okay siyang maging mag-isa, at agad siyang nabuhayan na kumasa sa hamon ni Sakura at makikipaglaro daw siya dun hanggang sa manalo ito.
Habang nangyayari yun ay nanunood lang sa gilid si Kanji, at pagkabalik ni Tsubakino ay tinanong niya yun kung okay lang ba ito. Kung saan sinabi ni Tsubakino na okay na siya kaso wala na daw siyang eyeliner ngayon. Sinabi naman ni Kanji na hindi yun yung tinutukoy niya, at ang sinasabi niya daw ay si Yamato. Naunawaan yun ni Tsubakino at pinaliwanag niya na pinaalam na niya kay Umamiya yung nangyari. Gets naman daw ni Kanji kung bakit gustong makialam ni Yamato sa Furin, pero hindi niya daw inaakala na magiging interesado yun mismo kay Sakura. Hindi naman daw talaga tipo si Yamato na magbigay ng mga papuri sa simula pa lang, at sumang-ayon dun si Tsubakino pero pinoint nito na accept yun sa isang tao, at ipinakita dito ang isang silhouette ng isang tao na mukhang kamukha ng nakita ni Yamato kay Sakura. Sinabihan ni Kanji si Tsubakino na mag-ingat pera nito dahil hindi nila alam kung ano yung gagawin ni Yamato, kung saan sumang-ayon si Tsubakino. Biglang may nag-notify sa cellphone ni Tsubakino, at pagkatapos niya yun basahin ay agad niyang tinawag sina Sakura, ni Rei, at Suho, at sinabi niya sa mga yun na meron siyang gustong ipagawa sa kanilang tatlo. Bukas daw ay pwede daw ba silang pumunta sa rooftop ng school nila first thing in the morning. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa rooftop ng Furin High, at ginawa naman nila Sakura ang sinabi ni Tsubakino. Nandun din ang Four Kings, mga subordinate nito, at si Umamiya, at nung nakumpleto na sila dun, ay pinasimula na niya yung gagawin nila, at umupo sila ng magkakasama sa isang table. Bumalik tayo ng onti at ipinakita sa atin kung ano yung napag-usapan nila nung pagkarating pa lang nila sa Sakura dun. Ipinakita sa atin na dismayado si Hiragi dahil nandun na naman silang tatlong magtotropa, kaya pinaliwanag ni Tsubakino na wag niya yun sabihin dahil hindi sila yung may kasalanan ngayon dun, kundi siya mismo. Habang nangyayari yun ay tahimik lang yung iba pang Four Kings dun. Takot na takot si Nirei habang sina Sakura at Suho ay nagtataka kung bakit napakarami nilang mga high rankings dun. Pinaliwanag ni Tsubakino na matapos niyang contact in si Umamiya, tinawag daw nun silang lahat, at maupo na lang daw sila muna dun. Nairita si Sakura pero agad lang itong umupo, kaya nagalit si Nirei na ayun lang yung gagawin niya, kung saan sumang-ayon si Sakura at tinanong kung ano yung gusto nitong gawin niya dun. Kabadong nagrason naman si Nirei na kasi lahat ng Four Kings at yung mga right-hand men ng mga yun ay nagsama-sama sa isang lugar, kaya ang dating daw nun sa kanya ay yung nangyari sa kanila kahapon ay mas mabigat pa ang ibig sabihin kesa sa inaakala nila. Biglang bumukas yung pintuan ng hagdan, at lumalabas na si Umamiya yun, na nagpagulat kay Nirei. Napakomento sila Hiragi at iba pang kasama nila doon patungkol sa kung bakit na late itong si Umamiya, at nagkaroon sila ng iba't ibang reaksyon doon. Nagpasalamat si Umamiya kina Sakura, Suho, at Nirei sa pagpunta doon ng maaga, at pagkaupo nito ay pinasimula na niya ang kanilang meeting. Nagdala si Umamiya ng special sandwiches ng katoha at may kasama pang kape, at inalok niya ang mga subordinate niya dun, kung saan tuwang-tuwa ang karamihan dun, habang as always ay naiirita sa kanya si Hiragi at napatanong kung ayun ba yung dahilan kung bakit siya na late. Habang nangyayari yun ay tahimik lang si Nirei, nagtataka si Sakura sa nangyayari, at napapakomento si Suho na mukhang magkakaroon sila ng picnic dun. Lumalabas na nandun din si Sug Ishita, nang magbigay ito ng mga baso sa kanila. Nagpasalamat dito si Hiragi dahil tinulungan din daw siya nito sa pagbuhat nun paakyat, kung saan brinish off lang yun ni Sug Ishita. Gulat na gulat si Nirei nang makita niya ito, kaya inalok niya ito na tutulong siya, habang si Sakura ay nakatingin lang sa kanya at si Suho ay binati siya ng good morning. Napatameme si Sug Ishita pero di nagtagal ay biglang nagalit yung mukha nun. Kaya pinaliwanag ni Suho na sigurado na ang ibig sabihin ng mukha noon ay, bakit kayo nandito mga ulupong? Naiiritang binigyan ni Sug Ishita sina Nirei, at Suho ng baso, pero hindi niya inabutan si Sakura kaya nabibuisit siya nung inutusan na bigyan din niya ito, kung saan sinubukang pakalmeyan ni Nirei si Sakura sa pagbigay ng baso niya dito. Nilukot ni Sug Ishita yung isang baso, at binatulang yun sa harap ni Sakura. Dahil dun, sinubukan ng sanggaba ni Sakura si Sug Ishita pero pinigilan ito ni Nirei at Suho. Napakomento si Matsumoto na parang oil and water yung dalawang yun, habang si Yanagida naman ay sinabi na hinayaan lang ni Hiragi yung dalawa na yun na mag-away nung una silang magkita, habang si Seryu ay napakomento na ang gulo ng mga first years. Sinabihan bigla ni Umamiya si Sug Ishita na wag maging mean, at wag itong magsayang ng baso,
kaya agad na kinuha ni Sug Ishita yung nilukot niyang baso at pagkatapos yun ayusin ay ibinigay na ulit yun kay Sakura. Napatameme lang si Sakura habang tinititigan yung baso niya. Nilapitan ni Umamiya si Sug Ishita at habang binibigyan yun ng pat on the shoulder, ay nginitian niya yun. Maganda raw ang ginawa niya dahil hindi na masasayang yung baso. Napaisip si Hiragi kung okay lang ba talaga yun, habang si Tsubakino ay kinikilig dahil ang forgiving daw ni Umamiya. Si Sakura naman ay napasigaw sa galit na paano daw yun naging okay lang. Nagkatitigan silang dalawa ni Sug Ishita, at binigyan siya nun ng mapang-asar na mukha, kaya lalo siyang nabuisit dun at hinamon na niya ng suntukan, na nagpasigaw din kay Hiragi na tigilan na nilang dalawa ang pagbabanggayan. Umay na nagpasalamat si Hiragi sa pagkain, pero sana daw ay simulan na nila yung meeting ikanya kay Umamiya, kung saan sumang-ayon naman yon. Nang sasabihin pa lang ni Umamiya yung gagawin nila, ay biglang sumigaw si Nirei na tama daw ba na gusto niyang ipapaliwanag sa kanila ni Sakura kung ano yung nangyari kahapon, kung saan sinabi ni Umamiya na pinaliwanag na yun ni Tsubakino sa kanya, at nagpasalamat na daw si Kanji sa kanila at sinabi pa nga na maganda ang ginawa nila. Meron din daw gustong sabihin dun si Tsubakino, at agad itong nagpasalamat sa kanilang tatlo. Brinush off lang ni Nirei at Suo yun, habang as always ay tahimik na nagbablush si Sakura. Matapos yun ay napatanong si Nirei na kung hindi sila mag-e-explain dun, ay bakit daw sila pinapante dun ni Umamiya. Tumahimik bigla yung paligid at nagkatitigan silang lahat dun, at biglang tinanong ni Umamiya si Sakura kung ano yung pakiramdam niya nang makilala nito si Yamato. Nagulat doon sina Sakura, Nirei, at Suo, at napatanong si Sakura kung ano yung sinusubukang itanong ni Umamiya sa kanya at sinabi na isang asshole lang daw yung si Yamato. Natawa lang doon si Umamiya at pinaliwanag na narinig niya kasi kay Tsubakino na interesado si Yamato sa kanya, kaya niya daw naisip na dapat ay mas maalam pa si Sakura kung sino ba talaga yung lalaking yon. Pero para daw magawa yon, ay kinakailangan niyang simulan yung istorya na yun kung saan kaka-establish pa lang ng Bofo Oren, at ayun daw yung dahilan kung bakit niya pinapanta ang Four Kings at ang mga subordinate nito. Nagtaka yung tatlong first years, at napatanong si Nirei na kung ang pag-establish ang pag-uusapan nila dun, ay tama daw ba na tungkol ang kwentong yun sa kung paano dumating sina Umamiya at mga top members ng school, at pinag-unite yung lahat ng nasa Furin upang buuin ang Bofo Oren. Napatitig at napatahimik lang dun yung Four Kings, at sumang-ayon naman sa kanya si Umamiya at ayun na daw yung buod nun. Gayunpaman daw, ang gusto niyang pag-usapan dun ay yung mga naiwan nila nung una nilang itinayo ang Bofo Oren. Tungkol daw yun sa mga kasama nila dati na nanatili sa Shadows. Tinawag naman ni Umamiya si Nirei, at agad naman yung nag-respond, kaya sinabi niya doon na gusto niyang malaman kung gaano karaming impormasyon ang alam nito tungkol sa Bofo Oren. Di nagtagal, agad na nagpaliwanag si Nirei at kwinento nito na 2 taon ang nakaraan. On April 7, 5 estudyante na pare-pareho ang aspirations ay nag-enroll sa infamous delinquent school na Furin High. Sa mga panahong yun, ang Furin ay isang dog-eat-dog school kung saan nagwatak-watak ang mga estudyante into factions at naglalaban ang mga yun para maabot ang top. Dagdag pa dun, ang mga estudyante dun ay nakikipag-away din sa ibang schools at teams, kaya matatawag yung epitome of chaos. Pero nung dumating ang 5 estudyanteng sabay-sabay nag-enroll, hinamon nila ang mga major factions ng Furin, at isa-isa nila yung pinatamba. Excited na pinaliwanag ni Nirei na paulit-ulit ang mga yon na sumuntok at sumapa, at parang rumaragas ang alon, hinampas nila ang lahat papunta sa tuktok. Wala daw makatalo sa mga yun maski ang second at third years, at sobrang dali daw nun para sa kanila. Matapos nilang matalo ang kanilang mga kalaban ay ginawa nila yung mga kakampi, at ikinalat nila ang kanilang influence sa buong school, kaya yung mga away na dating madalas nangyayari, ay unti-unti nang naglalaho. Makalipas lang ang 1 taon, gumawa ang mga yun ng isang himala na walang kahit sino ang nakagawa dati, at napagkaisa nilang 5 ang buong Furin. Pagkatapos, ang mga estudyanteng nagtaguyod ng posibilidad na ito ay nagpasya na protektahan ang bayan ng magkasama sa ilalim ng pangalan, na Bofo Oren, at doon na natapos yun. Ganun daw sumara ang kortina sa volume ng istorya ng Bofurin ika ni Nirei. Matapos yun ay manghang-mangha ang lahat ng kasama nila dun sa kung paano niya yun kwinento, kung saan napakomento pa si Suo na parang nakikinig sila sa Rakyugo,
at inimbita pa siya ni Tsubakino na mag-perform kasama siya sa stage. Dahil dun ay kinikilig na nagpasalamat si Nirei sa magagandang papuri na nakuha niya. Sinabi naman ni Umamiya na siya nga dapat yung nagpapasalamat dito, at sumang-ayon siya na ganun nga talaga ang nangyari sa Bofurin. Nagtaka dun si Hiragi, at pagkatingin niya dito ay kitang-kita ang gigil nun, kaya napatanong si Umamiya kung ano yung problema. Sumigaw si Hiragi na wag siyang maging tanga, at hindi lang daw ganun kasimple yung nangyari. Nagkomento naman si Tsubakino ganun naman kasi si Umamiya. Hindi yun nagdedwell sa nakaraan, at nakatingin lang ito sa hinaharap, kaya sumagot si Hiragi na masyado niyang ini-spoil si Umamiya. Inilabas naman agad ni Nirei yung handbook niya dahil mukhang meron daw siyang mapupulot dun, kaya napatanong si Suho kung saan na napunta yung nervyos nito. Naiiritang sinabi ni Hiragi na nakalimutan na daw ba ni Umamiya kung paano siya noon hinayaang makipaglaban sa 30 na katao habang nakipag 1 versus 1 daw siya sa ibang leaders. Dagdag ni Tsubakino na siya naman daw ay madalas na napalibutan ng mga senpai nila, pero pinupuri naman daw siya ni Umamiya matapos kaya worth it na daw yun. Natawa lang doon si Umamiya at napatanong kung nangyari ba talaga yung mga yon, kung saan nabuisit na sa kanya si Hiragi at inaya siya noon sa labas. Bigla namang sinabi ni Umamiya na malaki ang pasasalamat niya sa kanila sa lahat ng ginawa nila, kaya natuwa si Tsubakino at sinabi na wala talaga siyang regrets. Isinulat agad ni Nirei yung mga naririnig niya doon, at sumang-ayon siyang si Umamiya ang type of person na tumitingin sa hinaharap, at nagkomento din si Suho na siguradong gagawin ni Tsubakino ang lahat ng hilingin ni Umamiya doon. Biglang nagsalita ang head ng Kamoko team na si Saku Mizuki, at sinabi na nothing more of an exaggeration of the facts ang pagkwento ni Nirei doon, kaya napalingon sila sa kanya. Pinaliwanag nito na ang lahat ng pagbabago ay may kaakibat na paghihirap, kaya napakomento si Hiragi na ang lakas ng loob niyang magsalita dahil lagi naman daw siyang nawawala sa sarili kapag nababasag yung salamin niya, kung saan kumontra siya na ibang usapan na kapag yung salamin niya na yun. Masayang sumigaw naman ang head ng Zojo team na si Takumi Mamosa, at kampi daw siya kay Umamiya, at ang tanging naalala niya lang daw ay drawing, kung saan napakomento si Tsubakino na talagang kaya niyang mag-drawing kahit saan. Marami daw nangyari ika ni Matsumoto, pero masaya naman daw yun, kung saan sinabi ni Yanagida na palagi na lang siyang ganun. Nauunawaan naman daw ni Seryo kung ano yung side ni Hiragi, at sinabi ni Suho mukhang ang dami nilang pinagdaanan. Hindi na nakapagtimpi si Sakura sa umay, kaya tinanong niya na kung saang parte ng istoryang sinabi nila na may tungkol sa shadows na sinasabi ni Umamiya. Agad na nagsalita si Nirei, at tinanong niya kay Umamiya na tama daw ba na yung shadows ay tungkol kay Yamato, kung saan nagtaka si Sakura, at agad na sumang-ayon si Umamiya, pero may pero. Sunod na tinanong ni Umamiya sa kanya kung gaano karami ang alam niya tungkol kay Yamato, kaya nag-isip-isip si Nirei, at di nagtagal ay pinaliwanag niya na kahit sinong gustong maging parte ng Furin ay kilala yung lalaking yun. Pagkasabi niya na isa yung legend, ay naalala ni Sakura yung naging reaksyon nila ni Rei nung nakita nila si Yamato. Pinagpatuloy ni Rei yung pagpapaliwanag, at kasabayan daw nila Umamiya si Yamato. Isa raw yung first year at gumawa yun ng faction ng mga aggressive fighters, at hindi daw natalo ang grupong yun ni isang beses ng second o third years. Gayunpaman daw, kabaliktaran daw ng ginawa nila Umamiya ang ginawa niya kung saan habang nakikipagkaibigan sila sa kanilang mga kaaway at pinapalawak ang kanilang impluensya, inuuna ni Yamato ang pagpapanatiling maliit at malakas ang kanyang team. Hindi din daw tumigil si Yamato sa Furin, at lumabas yun at dinurog ang iba pang teams. Narinig niya din daw na tuwing matatapos sina Yamato at ang kanyang grupo sa pakikipaglaban, ang lugar na pinaglalabanan nila ay naiiwan na parang isang burned wasteland. Dagdag niya pa na sabi-sabi na kapag nakuha mo yung atensyon ni Yamato ay katapusan mo na. Napatingin silang lahat kay Sakura, at seryosong nairita si Sakura dun. At dahil daw dun, ika ni Nirei, si Yamato din ang nagsisilbing huling harang para mapagkaisa ang buong Furin. Pero kahit na ganun, ang mga heroes ay nagtagumpay pa rin laban sa legend na yun. And thus, sa huli ay napagkaisa na ang Furin. Biglang tumahimik si Nirei matapos niya yung ikwento, kaya nagtaka si Sakura sa kanya. Dinagdag niya na gayunpaman, ibang-iba si Yamato sa ibang factions dahil hindi yun nag-pledge sa Furin, at sa halip ay umalis siya. Napatitig ang lahat ng kasama niya dun sa kanya,
At tinanong niya na tama ba na at ayun yung dahilan kung bakit si Yamato ang shadow. Nagtaka dun si Sakura kaya napatanong ito kung paano yun naging shadow dahil dun, kaya pinaliwanag ni Nirei na ibig sabihin niya, na tinanggihan ni Yamato yung Furin matapos magkaisa ng school nila. At kung umalis yun ay marahil ibig sabihin nun ay hindi yun sang-ayon sa kung ano yung gusto nila Umamiya at ng ibang leaders. Dahil iba ang paraan ng kanyang pag-iisip, maaaring nakita niya si Umamiya bilang kaaway, kaya marahil may sama ng loob siya sa Furin, at yun ang dahilan kung bakit siya naging shadow ng kanilang legacy. Nairita doon si Sakura at sinabi na buwisit lang yung si Yamato dahil iba ang tingin niya sa mga bagay-bagay, at sinusubukan lang daw magdahilan noon ni Nirei. Bigla namang kumontra si Umamiya na hindi masyadong ganun ang nangyari, kaya nagulat sina Sakura dun. Meron daw dalawang mali sa pinaliwanag ni Nirei, kaya napatanong si Nirei kung saang parte. Pinaliwanag ni Umamiya na una, hindi motivated by grudge si Yamato at ang team noon. Dahil daw dun, base sa narinig niya mula sa kanila, mukhang muling nabuhay ang interes ni Yamato sa Furin. Kita ang kaba sa mukha ni Nirei habang inaalala yung sinabi ni Yamato sa kanila na pupunta yun sa Furin, at agad niyang sinubukang tumingin sa brighter side na hindi naman na daw mahalaga kung upunta yun, dahil nanalo naman na daw sila Umamiya laban dun dati. Sigurado daw siya na panahon din ngayon ay magiging okay lang din sila. Tinanong ni Nirei kung tama ba siya, at pinpoint dun ni Umamiya na ayun yung pangalang bagay kung saan siya nagkamali. Pinaliwanag niya na hindi na-reject nila Yamato ang Furin matapos nilang ipagkaisa yung school. Sila daw mismo ang umalis ng Furin, at nangyari yon bago pa man ma-unify ang paaralan. Gulat na gulat doon sina Sakura, Suo, at Nirei, at napatanong si Sakura na hindi ba na napagkaisa nila ang Furin sa loob lang ng isang taon, at dagdag ni Nirei na pero kung nangyari yun bago yun, ay isa lang daw ang ibig sabihin nun. Sinabi ni Umamiya na ang ibig sabihin lang noon ay kahit kailan ay hindi sila nanalo laban kina Yamato dati. Dahil doon ay kabadong tinanong ni Nirei ano yung ibig sabihin nila Umamiya na hindi nila kailanman natalo sila Yamato, kaya napatitig sa kanya si Umamiya, at pinaliwanag na tulad ng alam nilang lahat, pinagkaisa nila ang Furin, maraming bagong kakampi na sumali sa kanila, at ginawa nilang layunin na protektahan ang town. Ngunit sina Yamato daw at ang grupo noon, ang gusto nila ay ibalik ang panahon ng Furin kung saan lahat ay naglalaban para sa top, na nagdudulot ng kaguluhan at pagkawasak. Maraming beses na daw nilang kinalaban ang grupo ni Yamato, ngunit sa bawat pagkakataon, palaging parang desperadong pakikibaka iyon. Sa kabila ng lahat, wala pa rin silang malinaw na panalo o talo. Habang nangyayari yun, patuloy pa rin silang nakikipaglaban sa iba pang mga fraction. At dahil doon, marami silang nakuha pang mga kakampi. Doon nagsimulang magbago ang Furin. Sa wakas, natagpuan ng Furin ang kaayusan. At dahil doon, nawala na ng interes sina Yamato at ang kanyang mga tauhan sa isang maayos at sistematikong Furin. Doon sila voluntaryong umalis, habang pinapasa nila ang chaos at violence ng dating Furin. At dinagdag ni Nirei na at yun yung dahilan kung bakit tinatawag sina Yamato na shadows that were left behind. Sumang-ayon dun si Umamiya at pinaliwanag na at ang mga shadows na yun ay sumasapaw na naman sa Furin. Hindi niya daw alam kung bakit pero ang pinakamalalang dahilan ay baka sinusubukan nilang ibalik ang Furin sa dati nitong kalagayan. Kita ang kaba sa mukha ni Nirei dun, habang napatahimik lang sina Suo, Sag Ishita, at ibang kasama nila dun. Nang magsasalita pa lang si Nirei ay biglang mayabang na tumawa si Sakura at sinabi na kung ayun yung gusto nila Yamato ay subukan lang nila, kaya napalingon sa kanya yung lahat ng kasama niya dun. Kung handa daw yung mga yun na basta na lang pumasok sa Furin, makakatipid sila ng oras sa paghahanap sa kanila. Sinubukan siyang pagsabihan ni Nirei, at bigla niya silang tinanong kung takot ba sila kaya nairita sa kanya si Sag Ishita. Pero agad na pinigilan ni Umamiya si Sag Ishita na sumugod, at dinagdag ni Sakura na simple lang yung trabaho nila. Hindi daw mahalaga kung sino yung gusto silang sugurin, dahil kailangan lang nila silang patalsikin. Inalala niya yung sinabi niya na ang pangarap niya ay maging best of the best sa pakikipagsuntukan, at inisip niya na kahit siya yung nagsabi ng mga yon. Habang inaalala ang mga bagay na nagpa-realize sa kanya na ang buhay ay hindi lang ang inaakala niya dati, dinagdag niya na hindi daw ba ay lahat sila ay pinuprotektahan yung mga bagay na mahalaga para sa kanila, kagaya ng mga tao, bagay, at mga memorya.
Nilagabog ni Sakura yung lamesa at isinigaw na hindi daw ba yun yung dahilan kung bakit nag-i-exist ang Bofurin. Nanlaki ang mga mata ni Rei at Suo habang sineryoso siya ni Sug Ishita. Bigla ring may na-realize si Umamiya dun, at inalala niya yung pag-uusap nila Katoha, at kung paano nun kinwento sa kanya na pumunta si Sakura sa town nila dahil narinig nun ang tungkol sa dating Furin. Sinabi daw ni Sakura sa kanya na bagay siya sa isang chaotic at violent life, pero sa tingin daw ni Katoha ay hindi daw talaga yun ang kaso. Naunawaan naman yun ni Umamiya sa mga panahong yun, at sinabi na umaasa siyang maging magkaibigan sila ni Sakura. Bumalik tayo sa kasalukuyan at biglang tumawa ng malakas si Umamiya, kaya naiiritang napablush na naman si Sakura, at tinanong kung ano yung problema. Sinabi ni Umamiya sa kanya na masaya ito na pumunta siya sa town nila, kaya napatigil siyang magsalita at lalo siyang nag-blush dun, at napangiti din ang lahat ng Four Kings sa pag-uusap nila. Matapos iyon ay sinabi ni Umamiya sa kanya na umaasa ito na kapag dumating ang panahon, ay siya ang bahala kay Yamato. Hindi daw yun mahilig sa mga tao in general, pero kung nakahanap daw yung ng taong magugustuhan noon ay talagang tatargetin nun yun, kaya dapat daw ay maging handa si Sakura sa kahit ano. Napangisi naman dun si Sakura at mayabang na sinabi na sige lang, pero wag daw siya sisisihin ni Umamiya sa pagnakaw sa target nito ni Umamiya, kung saan sinabi ni Umamiya na hindi niya yun gagawin. Dagdag ni Umamiya na besides, hindi naman daw interesado si Yamato sa kanya, at sa katunayan nga daw ay nung nasa Furin pa yon, ay hindi pa sila kailanman nakipagsantukan sa isa't isa, na nagpagulat kina ni Rei, Sakura, at Suo. Napatanong tuloy si ni Rei na hindi daw ba ay nakalaban na nila si Yamato ska yung mga tropa nun, kung saan sumang-ayon si Umamiya at nilinaw na kinalaban nga nila si Yamato at ang mga kasama nun, at meron pa daw isa pang legend maliban sa kanya. Nawirduhan dun si Sakura, at napakomento si Suo na hindi niya pa naririnig yung tungkol dun, at maski daw si ni Rei ay hindi alam, pero sinabi nito na kung isa pa yung legend, ay ibig sabihin daw ba nun ay merong isa pang tao na katulad ni Yamato. Humindi si Umamiya at pin-point out na yung tinutukoy niya ay sobrang mas malakas pa kay Yamato, kaya lalong nagulat sina ni Rei dun. Sinabi niya na yung tinutukoy niya yung tanging tao na hindi siya nanalo laban dun. Takot na tinanong ni Rei na paano nag-exist ang ganong klaseng tao, at sino daw ba yung lalaking yon. Di nagtagal, sinabi ni Umamiya sa kanila na ang pangalan noon ay si Chika Takiishi, at marahil daw na ang lalaking yon ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng Furin. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa isang city, at makikita nating naglalakad si Yamato habang may daladalang mga pinamili. Pagkatingin niya sa isang eskinita, nagulat siya at bigla siyang natawa. Ipinakita dito ang ilang mga lalaking nakahandusay na, at tinanong niya kung ano yung nangyari dun. Napa-shesh siya doon at lumalabas na si Takiishi, ang lalaking tinutukoy kanina ni Umamiya na pinakamalakas sa kasaysayan ng Furin, ang bumugbog sa mga lalaking nandun. Pinaliwanag ni Takiishi kay Yamato na gusto niya sanang magsindi ng mga fireworks, pero kinuha daw ng mga lalaking yun yung spot niya bago siya makarating dun. Tinitigan siya ni Yamato, at agad namang sumang-ayon at sinabi na kung gayon ay sila pala yung may kasalanan. Pero bakit niya naman daw pinagpatong-patong yung mga yon, kung saan pinoint niya na hindi ba na mas maganda na magpaputok ng fireworks as high as possible. Sinindihan na ni Takiishi yung mga fireworks, at naandasan si Yamato sa itsura noon. Biglang napakomento si Takiishi na pwede na yung resulta, at inakala niya daw na mas mataas pa yung maaabot ng mga paputok niya. Di nagtagal, ipinakita na sa atin yung itsura niya, at sinabi nito na mukhang kinakailangan niya na lang na gumawa ng mas mataas na mound muna para mas tumaas yung lipad ng fireworks niya. Sa sumunod na eksena, nakikipagsuntukan si Sakura kay Hiragi, at kita natin ang intensity ng kanilang labanan. Nagawang mapa-atras ni Hiragi si Sakura, kaya nairita ito at sinubukang kumo-counter, pero madali lang siya nung naiwasan, at nag-follow up yun ng sipa, kaya napilitan niyang tumumbling pa-atres. Hinamon siya noon na sumugod ulit sa kanya, kaya lalong nairita si Sakura. Lumalabas na nakikipagsantukan ang mga first year sa mga seniors nila, at mukhang nagte-training ang mga ito. Di nagtagal, natapos na ang kanilang mga sparring matches, at hype na sumigaw si Sugaura na naramdaman niyang kumakanta yung muscles niya sa tuwa.
Si Kiryu naman ay halatang pagod na pagod habang sinasabi na hindi siya kasing excited kagaya ni Sugaura, at sobrang init daw kaya sobrang pawis na pawis siya. Nagkomento si Suo at sinabi na paparating na ang rainy season kaya ang humid ng panahon, kung saan nairita sa kanya si Kiryu dahil mukhang hindi ito nahihirapan, at wag na daw ito magpakul. Bigla silang tinawag ni Nirei at pinuri sila nito na maganda ang ginawa nila, at may dala-dala itong sport drinks at barley tea para sa kanilang lahat para daw hindi sila ma-dehydrate. Natuwa sila kay Nirei dahil nauuhaw na daw Xylem at inaya siya ni Suo na pwede silang mag-training mamaya, kung saan pumayag siya dun. Napansin ni Nirei na wala si Sag Ishita dun, kaya sinabi ni Sugaura na nakita niya yun sa hagdan kanina, at si Kiryu naman ay sinabi na baka hinahanap nun si Umamiya. Nauunawaan naman daw yun ni Nirei, at agad niyang nilaipat yung topic kay Sakura, at mukhang pumped up daw yun. Sumang-ayon si Kiryu at baka dahil din daw yun na baka makaharap nun si Yamato, kaya dapat daw ay maghanda talaga yun. Nagkomento si Sugaura na pero nakakagulat nga daw talaga yung nalaman nila. Sino daw mag-aakala na may ganung backstory ang Bofurin? At sa isang twist of fate lang daw ay pwedeng mauwi sa kinakailangan nilang labanan ang ilang legends. Dagdag ni Kiryu na ayon din ang dahilan kung bakit high alert ang Bofurin at mas madalas na silang magpatrol, at kapag may free time sila ay wala silang tigil na nagtitraining kasama mga seniors nila, kaya if anything daw, lahat daw sila ay on edge. Wala na nga din daw siyang quiet time para makapaglaro kaya hindi na niya nakukuha yung mga login bonuses niya, kaya inalok ni Nirei na siya na yung mag-login apper sa kanya, kung saan agad naman na pumayag si Kiryu at nagpasalamat siya dun. Sumigaw naman bigla si Sugaura at sinabi na kinakailangan din ni Kiryu na ma-hype up, at sobrang pumped up daw ng pakiramdam ni Sugaura kapag may mga nangyayaring ganun, kung saan pinoint ni Kiryu na lagi naman siyang ganun, at sumang-ayon dun si Sugaura dahil yun naman daw talaga yung virtue niya. Biglang may nagkomento sa gilid nila tungkol kay Sakura, kaya napalingon silang mga first years dun, at lumalabas na sina Enomoto yun, at sinabi nito na parang ang dami ng nasasangkutang problema ni Sakura. Kaya napatanong siya na nagpapalabas ba yun ng aura na nakakapag-attract ng gulo. May sumagot naman sa kanya sa gilid na may tuyot na boses na hindi ina-attract ni Sakura ang gulo, kundi lagi lang daw yung unang sumusugod sa mga kaguluhan, at pagkalingon ni Enomoto sa kung sino yung mga sumagot dun, ay nakita niya sina Anzai, Takanashi, Kurita, at Kakiuchi na tila naging zombie na dahil sa pagod at uhaw. Di nagtagal, matapos nilang makainom ng dinalang sport drink at barley tea ni Nirei ay bumalik na sila sa dati, at napakomento si Anzai na hindi madali yung training nila. Tinanong na agad ni Enomoto si Anzai kung ano yung sinasabi nito kanina, kaya pinaliwanag ni Anzai na kahit na makita pa lang ni Sakura sa malayo na merong nangangailangan ng tulong, ay agad itong kumikilos para tulungan yon, at sa tingin niya, ayun yung dahilan kung bakit ito nasasangkot sa maraming gulo. Kaya ibig sabihin daw nun, overall, ay isang mabuting lalaki is Sakura. Napangiti dun si Enomoto at mukhang wala na daw magpapabago sa ugali nun, at maski sina Nirei, Suo, Sugaura, at Kiryu ay napangiti sa narinig nila. Bigla nilang narinig si Hiragi na sumigaw na tama na yon, kaya napalingon sila dun, at lumalabas na pinapatigil na ni Hiragi si Sakura sa pakikipag-sparring nun sa kanya, at pinapagpahinga niya muna yon. Gayunpaman, ayaw tumigil ni Sakura dahil wala daw may alam sa kanila kung kailan susugod sila Yamato, kaya wala daw silang oras na pwedeng sayangin. Kumontra si Hiragi at sinabi na ino-overdo niya yung pagtitraining, at ano daw ang magiging point ng paghihirap noon kung kapag dumating si Yamato ay pagod na pagod siya para gumalaw. Pero gayunpaman daw, hindi naman daw nila masisisi kung bakit hindi makapaghintay si Sakura kung ang kakaharapin nito ay si Yamato mismo. Napak-clench ng kamao si Sakura doon at sinabi na walang kinalaman si Yamato sa kagustuhan niya, kaya nagtaka si Hiragi. Pinaliwanag ni Sakura na hindi mahalaga kung sino yung kakalabanin niya dahil napagdesisyonan niya na daw na hindi niya hahayaang may mabugbog sa mga kaibigan niya. Napatitig yung lahat ng mga kaibigan niya sa kanya, at dinagdag niya na hindi siya bobo na naniniwala na kanya niyang iligtas silang lahat ng mag-isa. Pero kung magiging mas malakas daw siya kahit kaunti ay madadagdagan ang kaya niyang iligtas. Hindi niya alam kung kailan darating si Yamato, o kung dadating ba talaga yon, pero ayun daw yung dahilan kung bakit gusto niyang iwasan ang kahit anong pagsisisi kapag nangyari yon,
kaya hindi daw yun yung oras para lang manatiling nakatayo. Di nagtagal, nung papayag na si Hiragi na mag-sparring na ulit sila ni Sakura, biglang lumapit sa kanila si Kaji, at siya na daw ang makikipagsuntukan kay Sakura. Si Sakura na daw ang nagsabi na wag lang tumayo tayo, at gusto niya daw di ba lumakas, kaya magsimula na daw sila agad dun. Biglang nabuhayan yung iba pang first years dun, at pinag-aaya yung mga second years nila na makipag-sparring ulit sa kanila. Wag daw sana silang minamaliit ni Sakura sa pag-isip na kinakailangan sila nung protektahan, at wag daw sila nitong pagmukhaing mahina. Napaka-hopeless na daw noon ni Sakura, pero gayon pa man daw, since protektahan daw ni Sakura yung iba, ay nakasalalay na sa kanila na maging backup nito. Sa sumunod na eksena, sa Thonpu Market Street sa town, nagpapatrol ang ilang foreign students at pinapaalahanan ng ilang tindera doon na kung may problema ay tawagin lang sila ng mga ito. Tinanong ng isang estudyante ang kasama nito kung tapos na ba itong makipag-usap sa mga tao, kung saan sa kabilang street na lang daw ang hindi niya pa nakakausap at pagtapos noon ay okay na sila. Habang nag-uusap-usap sila na bilasan na nila yon, ay biglang may isa pang lalaki na naka-foreign uniform na dumaan sa gilid nila, kaya nakuha nun yung atensyon nila. Napakomento sila na para sa isang first year ay ang tangkad noon. Pero napatigil yung isa at sinabi na sandali lang dahil hindi niya daw na-recognize yung lalaking yon. Sa sumunod na eksena, kinabukasan, pumunta tayo sa Furin High, at merong nakadikit na uniform sa may entrance, na may kasamang papel na may nakasulat na sign, Declaration of War. Matapos yun, dumako tayo sa town, at makikita natin dito si Sakura. Habang naglalakad ay naiirita ito dahil napuruhan siya nung sparring nila ni Kaji, at lumalabas na hindi yun nagpigil kaya nagkainitan silang dalawa. Pero agad silang binatukan ni Hiragi nang mangyari yun, kaya natigil din sila. Biglang may tumawag sa kanya, at lumalabas na sina Nirei, Suo, Sugaura, at Kiryu yun, at binati siya noon ng magandang umaga. Tinanong siya ni Nirei kung kamusta yung sugat niya, kaya sinabi niya na okay lang yun. Nagkomento si Suo na looking black and blue ay katunayan ng pagsusumikap niya. Pero biglang dinagdag ni Kiryu na pero sa kaso niya, mukhang hindi masyado nag-effort si Suo, kung saan sinabi ni Sugaura na talagang ang enthusiastic niya naman kahapon. Biglang may naalala si Sugaura at agad niya silang inayang pumunta sa Muscle Power pagtapos ng klase nila, kung saan pumayag si Nirei, habang tumanggi naman sina Sakura, Suo, at Kiryu. Napatitig dun si Sugaura at sinabi na hindi sila lalakas kung hindi sila makakakain ng proper meal, at sumang-ayon sa kanya si Nirei. Huwag daw siyang mag-alala ika ni Sakura, at kakain daw ito, at idinagdag ni Suo na pero importante kung saan sila kakain, habang si Kiryu ay gusto ng manja. May nagkomento bigla sa tabi nila na hindi proper meal ang manja, kundi isa yung snack, kaya napalingon silang lahat dun. Lumalabas na sina Anzai yun at kasama nito ang 3 best friends, at binati din sila ng mga ito ng magadang umaga. Dahil napag-uusapan na nila yung manja, may naalala si Anzai at sinabi nito na yung ale na nagpatuloy sa kanila dati sa Manjayaki restaurant ay gusto silang bumisita dun. Nung tinanong ni Nirei na kung bumalik na siya dun nung nakaraan, sumang-ayon si Anzai at sinabi niya na kasama niya sina Nagato at Sechia nung pumunta siya. Nakuha nun yung atensyon ni Sakura, at tinanong siya ni Anzai kung naaalala niya pa ba yung mga yon, kung saan nagbablush na sinagot ni Sakura na syempre naman. Lagi daw silang kumakain ng magkakasama ika ni Anzai, at kapag nangyayari yon ay lagi din nilang napag-uusapan si Sakura. Lalong nag-blush si Sakura, at habang sinasabi niya na wag siyang nilang pag-usapan habang nakatalikod, ay biglang may tumawag sa kanila, at lumalabas na ito yung babaeng iniligtas nila sa isang grupo ng mga lalaki, at agad naman nila yung naalala. Nagpasalamat ulit yung babaeng ito sa kanila, at agad naman yung brinush off ni Kiryu, habang napatanong intensely si Kurita kung sino yung babaeng yon, kaya pinaliwanag ni Suo na nakilala nila yon a while ago. Tinanong ni Kiryu yung babae kung dito ba ito banda nakatira, kung saan sumang-ayon ito at iniisip niya daw na gusto niya silang pasalamatan kapag nagkaroon siya ng chance, kaya lagi daw siyang may dalang ganito. Ipinakita niya ang ilang bags ng mga candy at ibinigay niya yun sa kanila bilang pasasalamat. Tuwang-tuwa silang lahat dun, habang si Sakura ay as usual ay kakaiba ang reaction, kaya napatanong si Suo kung hindi ba siya masaya, at napablush lang dun si Sakura.
Bigla na namang may sumigaw sa gilid nila kaya nagulat si Sakura, at pagkalingon nila doon ay lumalabas na isa yung tindera at si Nirei yung tinatawag nito. Dahil doon ay napatanong si Suo kung kilala ba niya ito, at sumang-ayon si Nirei doon. Pinaliwanag ng babae na napapalibutan siya ng mga weirdos nung nakaraan, at iniligtas daw siya ni Nirei, kaya nahihiyang pinaliwanag ni Nirei na si Sakura talaga ang nagligtas dun. Napangiti dun si Suo habang lalong nag-blush si Sakura, at kita naman ang pagngisi ng mga siraulo nilang tropa sa likuran. Di nagtagal, nagsimula nang lumapit yung mga tao sa kanila sa town, at dito pa lang natin nalaman na ang pangalan ng babaeng iniligtas nila Kiryu ay Ayaka. Hindi malaman ni Sakura yung gagawin niya sa dami ng nagpapasalamat sa kanila, at bigla silang binombard ng mga regalo ng mga tao sa town, kaya wala silang choice kundi tanggapin ang lahat ng iyon. Tuwang-tuwa yung lahat ng kasama ni Sakura, habang siya ay windang na windang sa pangyayari. Sa sobrang dami ng nakuha nila ay napagdesisyonan ni Sugaura na i-erase na lang yung pagpunta nila sa Muscle Power, at si Kiryu naman ay masaya daw dahil sa maraming rason, at kaya daw nangyari yun ay dahil kay Sakura, kaya pinasalamatan nila yun. Wala na daw silang ini-expect pa sa taong sumusugod headfirst sa mga kaguluhan, kaya nabigla si Anzai dun. Nagtaka si Sakura, pero biglang neritang nagtanong na ano yung ibig nilang sabihin, at pinagtitripan daw ba siya nila, kung saan sinubukang magpaliwanag ni Suo, pero agad siyang pinatahimik ni Anzai. Kinabahan si Anzai kaya tinanong nito kung bakit kailangan sabihin ni Suo yun, kaya napatanong si Suo na hindi pala dapat, habang si Sugaura ay sinasabi na magugustuhan naman yun ni Sakura. Habang naglalakad yung mga tropa niya, napatigil si Sakura at naalala nito yung realization ni Hiragi sa pakiramdam niya na hindi niya nakikitang masaya yung mga bagay kapag hindi na ikikipagsuntukan. Pinaliwanag nun sa kanya na pero masaya din naman daw ang makipag-usap sa mga tao at maging kailangan nila, at matapos niyang maalala yun ay napangiti siya sa ideya na yun. Bigla namang napakomento si Nirei na kapag mukhang mapayapa talaga ang buhay kagaya ng nararanasan nila ngayon ay talagang makakalimutan mo na pwedeng magkaroon ng giyera soon. Sa sumunod na eksena, pagpasok nila sa Furin, nakita nilang tila nag-aalala ang mga estudyante dun habang nag-uusap-usap. Bigla-biglang may nagsisitakbuhan at parang nagmamadali sa may hallway, kaya napatanong na si Nirei kung ano yung nangyayari dun. Pagpasok nila sa kanilang classroom, merong isang estudyante na hindi makapaniwala sa nangyayari, at nung nakita ng mga ito sina Sakura, agad nila yung sinabihan na masama ang lagay nila at bigla daw may nagdulot ng maraming problema. Bigla na lang tumunog yung announcement speaker nila, at sumigaw dun si Umamiya ng magandang umaga, kaya nasira na naman yung eardrums nila dun. Pinaalalahanan sila nito na hindi ganun kainit ngayon, pero manatili daw silang hydrated. Nabwisit si Sakura sa ganung paggamit ni Umamiya ng announcement speaker, at dapat daw ay hindi na yun mang trip. Di nagtagal, pinaliwanag ni Umamiya na pupunta na siya agad sa punto. Seryoso niyang sinabi na kinakailangan pumunta ng lahat ng grade captains at mga vice captains nila sa rooftop ngayon din. Nakuha nun yung atensyon nila Sakura, Suo at Nirei, at agad na na-realize ni Sakura yung nangyayari. Agad niyang nilingan sina Suo at Nirei, at tumakbo na silang tatlo papalabas. Bago lumabas sa kwarto ay tinawag siya ng kaklase nilang tumawag sa kanya kanina, at sinabi nito na sa tingin niya ay yung mga taong nasa taas na yung magsasabi sa kanya ng dapat nitong sasabihin sa kanya, at tumango naman dun si Sakura. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa rooftop, at nag-uusap-usap na dito yung ibang captains, at pinag-uusapan nila na dumating na ang oras. Pagdating nila Sakura doon ay napakomenti si Nirei na ang tense ng Eridon, at dagdag ni Suo na ibang-iba yung pakiramdam nila nung unang beses silang nagsama-sama doon. Di nagtagal, dumating na doon ang laging late na si Umamiya, at kasama nito ang Four Kings at kanilang subordinate, at nanghingi ito ng paumanhin sa pagpapapunta sa kanila doon. Agad na umayos ang mga captains at vice captains doon, at sinimulan ng ipaliwanag ni Umamiya kung ano yung reason kung bakit niya sila pinapunta lahat doon, at sa tingin niya daw ay alam na nila yon. Nakatanggap daw sila ng declaration of war galing kay Yamato. Nagseryoso ang mga itsura ng mga tao doon, at idinagdag niya na sa loob ng 2 linggo, si Yamato at ang team noon ay babalik daw sa town na yun para wasakin ang Bofurin.
Sa sumunod na eksena, dumako tayo isa-isang eksena kung saan merong isang batang nagtatanong sa mommy niya kung yung pinagbubuntis nito ay babae o lalaki. Sinabi ng nanay sa batang lalaki na hindi pa nila alam, at lumalabas na si Umamiya ito nang tawagin ng nanay ang pangalan niya at tinanong kung ano sa tingin niya yon, at sumagot naman si Umamiya na hindi niya alam. Gayunpaman daw, lagi niya daw napapanood sa mga movies at books na pinuprotektahan ng kuya ang kanilang mga kababatang kapatid, at angkol daw nun, kaya gagawin niya din daw yun at poprotektahan niya ang kanyang mga kapatid. Biglang naiba ang mood ng istorya nang lumipat tayo sa isang karumal-dumal na eksena, kung saan nakahandusay si Umamiya habang duguan at nakikita niyang nasagasaan yung mommy niya ng truck. Dito natin sisimulan ang hidden past ng representative ng Bofurin na si Hajime Umamiya. Matapos iyon, dumako tayo sa isang eksena kung saan 9 years old pa lang si Umamiya, at ayaw nitong kumain, kaya nagtataka yung mga kasama niyang bata doon, at meron pang isang bata na nag-volunteer na siya na yung kakain nun kung ayaw niya, pero meron agad pumihil sa kanya. Lumalabas na nasa isang foster care na si Umamiya, at ang nag-aalaga sa kanila doon ay si Yuki Shitera, isang middle-aged lukang na lalaki. Tinanong ni Shitera si Umamiya kung ayaw ba niya ng omelet rice, at meron daw ba itong ibang gusto, kaya sinabi ng isa doon na gusto din nito malaman. Para daw dito kay Shitera, hindi ka magkakamali sa beer at karage, kung saan natameme yung mga bata kung bakit niya sinasabi yung gusto niya sa kanila, dahil yung gusto daw nilang malaman doon ay yung kay Umamiya. Tahimik lang si Umamiya doon at di nagtagal. Bigla niyang ibinigay sa chubby na bata yung pagkain niya dahil hindi niya din naman daw yun malasahan. Nagtaka yung mga bata dun kung bakit hindi niya malasahan yun, kaya inisip nila na baka ganun lang kabland yung lasa. Tumayo si Umamiya at sinabi nito na mas mabuti nang lumayo sila sa kanya dahil isa raw siyang murderer. Lalong nagtaka dun yung mga bata, at napatitig sa kanya si Shitera habang umaalis siya sa hapagkainan. Para hindi naman yun masyadong mapansin ng ibang mga bata, agad niyang kinuha yung atensyon ng mga yon, at inaya niya sila na pagtapos nila kumain ay maglalaro sila ng card game. Kinagabihan, kinausap ni Shitera yung isa nitong kasama sa staff room, at sinabi niya na hindi na naman kumain si Umamiya, at inisip niya na lang na baka hindi nun gusto ang omelet rice. Lumalabas na nasa Fear in an Orphanage na si Umamiya matapos ang insidenteng nakita natin kanina, at pinaliwanag ng kasama niyang babaeng staff na isang buwan na ang nakalipas nung dumating si Umamiya dun. Pero hindi pa rin daw yun nagkaroon ng maayos na pakikipag-usap at pagkain, kaya tinanong nun kung magiging okay parent kaya si Umamiya. Kaya pinaliwanag ni Shitera habang kumukuha ng beer sa ref, na hindi naman nila yun masisisi dahil sa pinagdaanan nun. Pinigilan siya ng kasama niya na uminom, pero sinabi niya na parang gamot niya na yun. Pinaliwanag niya na nawala kay Umamiya yung magulang, at kapatid nito ng sabay-sabay, at wala yung kahit sinong kamag-anak. Mag-isa na lang daw yun sa mundo sa napakamurang edad. Unti-unti na rin daw nagbabago yung kulay ng buhok noon, at matapos pagpasa-pasahan ng iba't ibang facilities, ay sa kanila siya bumagsak. Dagdag niya habang inaalala yung sinabi ni Umamiya na murderer siya, na sobrang daming problema noon para sa isang bata, at hindi man lang daw mapawi yung mga pag-aalala nila sa pamamagitan ng pag-inom. Matapos iyon, sa sumunod na eksena, inaya ni Shitera ang mga bata na maglaro ng dodgeball, kung saan excited ang mga yon na sumama sa kanya, pero nang lalabas na sila ay agad silang pinigilan ni Shitera at sinabi na sa loob sila ng bahay maglalaro. Nairita yung mga bata sa kanya dahil hindi na daw niya sila pinapalaro sa labas, kaya sinabi ni Shitera na wag siya nilang sisihin, at ang sisihin daw nila ay yung mga mas matatandang bata na umiikot-ikot na nagsasanhi ng gulo. Gayumapan daw, nauunawaan niya naman yung mga bata na ayaw nilang maglaro sa loob kahit na gumawa siya ng puding para sa kanilang lahat. Gamit ang bribe na yun ay mabilis na pumayag yung mga bata na sa loob na lang maglaro. Nagkomento yung kasama niya na staff na babae na tama yung mga bata. Madalas na daw mangyari yung mga ganong bagay sa kasalukuyan. Pinaliwanag niya na sinabi sa kanya ng mga tiga Market Street na yung storefronts nila ay nagugulo ng paulit-ulit kahit ilang beses nilang subukang ayusin at linisin yun. Yung buong town daw ay nagugulo na. Dagdag niya na masyadong maraming issues na kagaya nun na lumalabas, at halatang hindi na daw pinapansin ng mga pulis yun, at sa sobrang nakakairita yun ay kinamumuhian niya na yun.
Tapos, ang dahilan daw ng mga problemang yun ay yung mga estudyante sa Furin High. Ipinaliwanag niya na hindi lang sila nakikipag-away sa isa't isa, kundi nang aaway at gumugulo rin sila sa ibang mga grupo. Wala silang pakialam kung saan o paano, at nag-iiwan sila ng kaguluhan kahit saan sila pumunta. Pinagmamalaki pa daw nila ang sarili nila bilang isang kilalang paaralan ng mga delinquents, at gusto niya na lang daw na umalis ang mga yon at huwag silang guluhan. Bigla namang napakomento si Shitera na ansakit noon, na parang nag-i-indicate na dating Furin student itong si Shitera, kaya pinaliwanag ng babae na hindi naman siya yung tinutukoy noon. Sumang-ayon si Shitera doon at pinaliwanag niya na gayunpaman, hindi naman daw ganun dati yung mga yon, at mas mababait yun dati. Napakamot na lang si Shitera at hiniling na sana ay tigilan na ng mga yon yung pinaggagawa nila. Napatitig sa kanya yung babae at agad na sinabi na wag niya ipapakita yung ganung mukha sa mga bata, kaya napatanong siya na hindi ba angkol ng itsura niya. Habang nangyayari yun ay lumalabas na nakikinig sa kanila si Umamiya, at bigla yung lumabas sa bahay nila. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang grabeng kaguluhan sa town, at ang daming mga lalaki dito na nag-usuntukan. Di nagtagal, napatumba na ng isang grupo ang mga kalaban nila, at tinatawanan ng dalawang lalaki yung isang lalaki dahil nabubugbog yun. Habang naglalakad ay bigla nilang nakita si Umamiya, kaya nagtaka sila kung bakit may bata dun. Inasar ng lalaki si Umamiya at binabitok yun, at tinanong kung nasan yung mommy niya. Sa hindi inaasahan ng lalaki ay bigla siyang sinapak ni Umamiya sa tiyan, kaya natawa yung mga kasama nito sa kanya dahil napaikan daw sa kanya yung bata. Nagulat yung lalaki dun, at bigla niyang sinipa si Umamiya ng malakas, kaya tumalsik yun sa isang pader. Dahil dun ay pinakalma siya ng mga kaibigan niya dahil bata lang naman daw yun, pero nang makita natin yung itsura ng lalaki ay tila sobrang nasaktan nito sa ginawang suntok ni Umamiya. Hindi makapaniwala yung lalaki na ganun kalakas yung suntok ng batang ito, at mas malakas pa daw yung suntok noon kesa sa mga binugbog nilang lalaki. Sinubukang tumayo ni Umamiya, at natawa ito, kaya nakaramdam ng kaba yung lalaki at sinipa siya sa mukha ng malakas, at di nagtagal ay pinag-aapak-apakan siya ng lalaki, kaya nag-alala na yung mga kasama ng lalaki doon dahil masyado na daw yata yun para sa isang bata. Nang hindi gumalaw si Umamiya habang nakahandusay ay napatigil yung lalaki, pero nang titigan siya ulit noon ay nakaramdam ulit yun ng pambihirang takot, kaya sinubukan siya ulit nung apakan. Gayunpaman, biglang may isang panglalaki na dumating at sinipa nito yung lalaking aapak kay Umamiya, kaya tumalsik yun sa mga tropa niya. Nagulat yung mga lalaki doon at agad nilang napansin na tiga Furin yung lalaking dumating doon. Nagkomento yung tiga Furin na kung mag-spread out sila ng ganun sa isang maliit na street, ay paano daw nila ini-expect na makadaan yung mga tao doon. Sa sumunod na eksena, nagawang pagbubugbugin ng lalaking tiga Furin ang lahat ng lalaki doon. Nagutom siya kaya napagdesisyonan niyang maghanap ng makakainan, at biglang nagkomento si Umamiya na ano yung ginawa ng lalaking iyon. Napalingon yung lalaking tiga Furin sa kanya, at sinabi niya na ito yung may kasalanan kung bakit siya hindi namatay. Napatitig doon yung lalaki at napatanong na kung gayon ay sinadya daw ba ni Umamiya na guluhin yung mga lalaki kanina. Tinanong siya ng lalaki kung sinusubukan niya bang magpakamatay, kaya pinaliwanag ni Umamiya na kinakailangan niyang pagbayaran yung ginawa niya. Ipinakita sa atin dito yung alaala niya kung paano nangyari yung aksidente at kung bakit niya sinisisi sa sarili niya yung nangyari. Lumalabas na nagpapahintay siya sa mga magulang niya dahil tumitingin siya ng mga action figures, nang biglang may bumanggang truck sa magulang niya. Kaya daw nangyari yun ay dahil sa makasarili siya. Nagkomento yung lalaki na nauunawaan niya yun, at kung gayon daw, ay edi mamatay na daw itong si Umamiya, kaya nanlaki ang mga mata niya doon. Pumunta sila sa tuktok ng isang building, at sinabi ng tiga Furin sa kanya na kung gusto niya mamatay ay patayin niya yung sarili niya. Huwag niya daw dumihan pa yung kamay ng iba. Imbis na pigilan ay in-encourage pa siya ng lalaking ito na tumalon. Pagkapunta ni Umamiya sa gilid ng building, tinignan niya yung tatalunan niya at inisip na tama yung lalaki. Kinakailangan niya lang tumalon doon at matatapos na ang lahat. Habang iniisip yung gagawin niya, bigla niyang napansin yung kamay niya na nanginginig habang nakahawak sa railing, kaya na-realize niya na natatakot siya.
Kinausap niya yung sarili niya na wag itong maging tanga dahil wala daw siyang karapatang matakot dahil siya naman daw ang may kasalanan ng lahat ng nangyari. Ayun daw yung dahilan kung bakit gusto niyang malaglag sa impyerno at kinakailangan niyang maparusahan. Kinakailangan niya daw na pumunta sa ibang lugar kung saan wala ang ibang tao. Habang inaalala yung nangyari bago mawala ang mommy, daddy, at ini-expect niyang nakababatang kapatid, ay lubos siyang nanghingi ng tawad sa kanila. Iniangat niya na yung isa niyang paa at naghanda ng magpalaglag, pero nang maalala niya yung mismong pangyayari bago mawala yung mga magulang niya, ay nakita niya yung mga mukha noon na para bang magaan ang loob nang malaman nilang ligtas siya, kaya natauhan siya doon. Gayunpaman, huli na ang lahat nang bumalik sa normal yung isip niya, at na out of balance na siya. Agad siyang sumigaw na tila ayaw niya nang mangyari yun. Bigla siyang hinawakan ng lalaking tiga-furin sa kamay at ibinato siya pabalik sa rooftop, at pagkatapos noon ay kitang-kita ang takot at kaba sa itsura ni Umamiya. Napasuka pa siya dahil sa intensity ng kanyang naranasan, at nung narinig daw ng lalaki yung pagsigaw niya ng "no", ay para sa kanya ay ayun talaga yung nararamdaman niya. Kita ang kaba at takot sa mukha ni Umamiya, at pinagpatuloy ng lalaki yung pagpapaliwanag niya. Hindi daw nito alam kung ano yung nangyari kay Umamiya, o kung may pakiba ito, pero kahit gaano kabulok ang mangyari sa realidad mo, ay patuloy pa rin yung tumutulak sa iyo irrationally, at unreasonably. Ngunit gayon pa man daw, ay mas pinili pa rin ni Umamiya ang side na ito, ang mabuhay, kaya dapat daw ay ihanda niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na magiging mas mahirap pa ito mula ngayon, kaya kung hindi gusto ni Umamiya, wala siyang magagawa kundi maging mas malakas para hindi siya sumuko. Pinpoint niya na hindi mababago ng pag-uusap tungkol sa mga posibilidad ang kahit ano. Di nagtagal, dahil sa rami ng pinagdaanan ni Umamiya sa araw na yon ay tuluyan na itong nawalan ng malay. Pagpikit ni Umamiya ay naalala niya na kaya siya nabuhay ay iniligtas siya ng mga magulang niya, at masaya ang mga yon na nagawa nilang maitulak siya papalayo sa delikadong sitwasyon. Matapos yun, nang bumalik ang kanyang malay ay pasan-pasan na siya ni Shitera, kaya nagulat siya doon. Mabuti naman daw at nagising na siya, at tinawag siya noon na little delinquent. Nang magtatanong pa lang si Umamiya kung bakit siya nandun, ay agad siyang sinigawan noon at bakit pa daw siya nagtatanong kung bakit, at dahil daw yun sa tumayo na lang siya at nawala sa foster home. Nung nalaman daw nila na umalis siya sa orphanage, wala silang tigil na naghanap sa kanya na para bang mga manok na naputulan ng ulo. Nairita sa kanya si Shitera at sinabi na makakatikim talaga siya ng matinding pag-alit pag nakabalik na sila. Naalala ni Umamiya yung nangyari sa kanya kanina, kaya pinaalam niya kay Shitera na meron siyang kasama kanina, kung saan alam daw yun ni Shitera kaya wag siyang mag-alala. Nagtaka siya doon, at dinagdag ni Shitera na ang mas importante ay ligtas siya, at binigyan siya noon ng masayang ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Umamiya, at agad niyang dinaikit yung mukha niya sa likod ni Shitera. Habang naglalakad, biglang inopen up ni Umamiya na pareho silang nakangiti, kaya nagtaka si Shitera kung sino yung tinutukoy niya. Pinaliwanag ni Umamiya na naalala niya na nung araw ng accident, itinulak siya ng mga magulang niya papalayo at dahil doon ay sila yung nasagasaan ng truck. Kasalanan niya daw kung bakit yun nangyari sa kanila. Pero sa mga huling panahon ng mga magulang niya ay nakita niya iyong nakangiti. Humigpit yung pagkahawak ni Umamiya kay Shitera at nagsimula siyang umiyak habang tinatanong kung bakit nakangiti yung mga yon. Pinaliwanag naman ni Shitera na meron lang isang sagot sa tanong niya. Masaya lang daw ang mga yon na nagawa nila siyang mailigtas. Nanlaki yung mga mata ni Umamiya, at napatanong kung totoo ba na hindi siya kinamumuhian ng mga yon kahit na siya yung may kasalanan ng lahat ng nangyari. Kaya pinaliwanag ni Shitera na kung oo man yun ay dapat hindi siyang initian ng mga magulang niya. Marami na daw nakitang klase ng magulang si Shitera, kaya masasabi niya na hindi lahat ng magulang ay kayang ngumiti habang nagmamadali para protektahan yung mga anak nila. Nakakamangha daw yung nangyari at talagang hindi ka panipaniwala ang mommy at daddy ni Umamiya. Dun pa lang daw ay makikita na niya kung gaano siya kamahal ng mga yon. Napatameme dun si Umamiya at napaisip na inaakala niya daw na hindi niya dapat isipin yung ganung bagay. Inakala niya daw na isa yung bagay na hindi niya pwedeng gawin. Mangiyak-ngiyak na tinanong ni Umamiya kay Shitera na kung hindi talaga galit yung mga yon, at kung hindi nila siya kinamumuhian, ay pwede niya daw bang mamis ang mga yon.
pwede daw ba siyang makaramdam ng pagiging lonely. Napangiti dun si Shitera at agad na sinabi na syempre naman. Dahil dun, habang inaalala ang mga masasayang alaala niya kasama ang kanyang mga magulang, napahagulgol na lang si Umamiya habang isinisigaw ang pangalan ng mommy at daddy niya. Humigpit ang kanyang yakap kay Shitera, kung saan gaman ang pakiramdam ni Shitera dahil nagawa ng umiyak ni Umamiya, at pinagpatuloy lang nila ang kanilang lakad papauwi sa foster home. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa isang masayang memorya ni Umamiya, kung saan kumakain siya ng omelet rice kasama ang kanyang mga magulang, at pinapaliwanag nila sa kanya na kapag kumakain ito ng hapunan, dapat ay subukan niyang sumabay sa buong pamilya, dahil ayon daw ang Umamiya family way, at ang natatangi nilang rule. Nagtaka dun si Umamiya, at napatanong kung bakit, kaya napangiti yung mommy at daddy niya, at sinabi na dahil sa ganung paraan, mas masarap ang nagiging lasa ng pagkain. Matapos iyon, bumalik tayo sa kasalukuyan, at nakabalik na sina Shitera at Umamiya, at alalang-alala yung ibang mga bata kay Umamiya na nagtatanong kung saan siya pumunta at okay lang ba siya. Pinaalis naman sila ni Shitera dahil sinisiksik daw nila sila, at biglang napasigaw yung babaeng staff na kasama ni Shitera, at gaman ang pakiramdam nito nang nakita niya si Umamiya. Nang hingi ng sorry si Umamiya sa kanila, kung saan ninitian siya ng ibang mga bata, at ng babaeng staff. Di nagtagal, inaya na silang lahat ni Shitera na maghapunan na, kaya natuwa naman sila. Inisip ni Shitera yung kakainin nila, at napagdesisyonan niya na ulam ay yung paborito ni Umamiya. Biglang excited na tinanong ng ibang bata kung ano nga ba ang paborito ni Umamiya, at agad namang may na-realize si Shitera at binulungan yung babae niyang kasama na huwag siyang magsabi ng kahit anong mamahalin kagaya ng foie gras o caviar, kung saan sumang-ayon yun at sinabi na hindi ito kagaya niya. Natutuwang sinabi ng ilang mga bata noon na baka hamburger steak o gratin ang paborito ni Umamiya, pero di nagtagal, biglang nagsalita si Umamiya kaya nakuha nito yung atensyon nilang lahat. Sinabi nito na gusto niya ng omelet rice na nagpagulat kina Shitera, pero di nagtagal ay napalitan iyon ng ngiti. Dahil doon, sinabi ni Shitera na gagawa siya ng napakasarap na omelet rice, pero bago daw yun, kinakailangan muna ni Umamiya na maligo habang yung ibang mga bata ay tutulungan siya. Matapos yun, natapos ng maligo si Umamiya, at inihain na ni Shitera ang mga omelet rice ng mga bata, at sabay-sabay silang nagpasalamat sa pagkain bago sila magsimulang kumain. Kita ang enjoyment sa kanilang mga mukha habang kumakain, at napakomento si Umamiya sa isip niya na mukhang sobrang saya daw ng mga kasama niya dun. Napatitig na siya sa omelet rice niya, at nung aabutin niya na yung sport, ay bigla niyang naalala yung magulang niya, kaya napatigil siya dun at inisip na hindi niya yun kayang gawin. Kapag naiisip niya daw yung mga magulang niya ay hindi niya mapigilan ang sarili niya na malungkot. Ramdam niya daw ang sobrang pagkalungkot, at tinawag nito yung mga magulang niya. Napalingon sa kanya yung mga kasama niya, at biglang nagkomento ang isang batang babae na pareho sila ng sitwasyon. Nung unang beses daw itong pumunta sa foster home, tila ba nawalan daw ng lasa ang lahat ng pagkain. Nung narinig niya daw na hindi niya na makikita yung mommy niya ay naramdaman niyang sobrang lonely niya. Ngunit nung tumagal at nakisalamuha siya sa mga kasama nila dun, nagawa niya na rin sa wakas na malasahan ang mga flavors ng pagkain. Dahil daw yun sa naging pamilya niya na ang lahat ng nandun. Nagtaka si Umamiya sa ibig sabihin niya sa pamilya, kaya pinaliwanag ng batang babae na laging nandoon yung mga yun para sa kanya para kausapin siya, at naiintindihan daw ng mga yun ang kanyang loneliness, nakikita siya nila sa kung sino talaga siya, at talagang mahalaga daw siya para sa kanilang lahat. Sa kalaunan daw, natutunan din niya silang mahalin at naging mahalaga sila para sa kanya. Gusto niya lang daw na alagaan sila tulad ng kung paano siya nila inalagaan. Doon daw itinuro ng sensei niya sa kanya na hanggat kinakaharap nila ang isa't isa at mahalaga sila sa isa't isa, ay hindi na daw mahalaga kung tunay silang magkakamag-anak, at magkapamilya parent daw sila. Kaya gusto niya din daw maging kapamilya ni Umamiya. Sinabi niya dito na hindi lang siya, kundi silang lahat ay haharapin si Umamiya at papahalagahan siya kagaya ng nangyari sa kanya. Napatitig dun si Umamiya, at ipinagpatuloy natin ang alaala ni Umamiya habang kasabay niyang kumain yung mga magulang niya na sinasabi na subukan niyang sabayan kumain yung pamilya niya dahil mas sisarap yung pagkain dun.
Habang ngumunguya ng pagkain si Umamiya ay nagtaka siya at pinoint na lagi naman daw masarap yung pagkain nila, kung saan natuwa sa sinabi niya yung mommy niya. Pinaliwanag ng mommy niya sa kanya na kung na-enjoy niya yung mga flavors at kaya niyang malasahan kung gaano yun kasarap, ay ibig sabihin noon ay puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Napatitig siya doon kaya sinabi ng mommy niya na yung puso niya ay parang isang timba. At sabi ng daddy niya na kapag napuno yung timba na yun ng energy, ay doon na yun na mamax. Kapag hindi daw puno ang puso ng isang tao, ay hindi nila kayang panoorin kung gaano kasarap yung pagkain nila, kaya ayun daw yung dahilan kung bakit masaya silang mga magulang niya dahil nasasarapan siya sa pagkain. Gayunpaman daw, bumababa daw ang energy na nasa loob ng heart bucket ni Umamiya kapag nalulungkot ito, kaya kinakailangan niya mag-recharge kapag nawawala yon. Napatanong si Umamiya kung paano niya gagawin yon. Kaya sinabi ng mga magulang niya na madali lang yun, at ang kailangan niya lang gawin ay maglaan ng oras para sa mga taong mahal niya. Ayun daw yung dahilan kung bakit silang mommy at daddy niya ay gustong kumain ng magkakasabay bilang pamilya. Kapag nagbigay daw siya ng oras sa mga taong mahalaga sa kanya, ay mapupuno yung puso niya. At kung puno na yung puso niya, ay mas sisarap ang pagkain. At kung masarap yung pagkain niya, ay magagawa niyang maipalabas ang lakas na kayang malampasan ang kanyang mga difficulties. At hindi lang daw yun limitado sa pagkain kasama sila. Sigurado daw na sa hinaharap, makakahanap si Umamiya ng maraming tao na kagaya nun sa buhay niya. Habang nakaupo sa hapagkainan, napatanong si Umamiya sa sarili niya kung bakit parang mas uminit ang pakiramdam ng kanyang puso dun. Matapos magsalita ng batang babae, ay nag-alala yon na baka iba ang dating ng mga sinabi niya kay Umamiya, kaya sinubukan nung ipaliwanag na pero hindi niya naman ito pinipilit na harapin sila. Brinush off naman yon ni Umamiya at sinabi na okay lang yon, at nagpasalamat siya sa kanila. Nagawa ng mahawakan ni Umamiya ang kanyang sport, at kumuha na siya ng parte ng kanyang omelet rice. Matapos niya yung isubo at tikman, napaisip siya na ganun ba talaga kat-ames ang ketchup nila. At di nagtagal ay nagpalabas siya ng isang nakakagan ng ngiti habang sinasabi na ang sarap nun. Dahil doon ay natuwa yung mga kasama niya sa kanya, at agad siyang inalok ng iba pang mga bata na kung gusto niya pa ay pwede niya kainin yung kanila. Noindang si Umamiya sa dami ng nag-aalok sa kanya at hindi niya naman daw kailangan ng ganong karaming pagkain. Biglang may tumawag sa kanya ng Oni-chan, at agad nung nakuha yung atensyon niya at napalingon siya sa mga yon. Pinaliwanag ng dalawang bata dun na mas bata sila kay Umamiya at mas bata sila sa kanya, kaya kuya daw siya nila. Nabitawan ni Umamiya yung sport niya, at naalala yung mga panahong sinabi niya na poprotektahan niya yung magiging batang kapatid niya kapag ipinanganak na yun ng kanyang mommy. Dati ay inisip niya na magkakaroon pa kaya siya ng chance na maging kuya, pero ngayon ay nagkatotoo na yung iniisip niya, kaya napagdesisyonan niya dun sa sarili niya na hindi na siya mabaygo uulit, at poprotektahan niya silang lahat bilang kuya. Dinampot ni Umamiya yung nalaglag niyang sport, at napaiyak ito sa naalala niya, at agad na sinabi na kung siya yung kuya nila ay kinakailangan niyang ayusin ang sarili niya dahil siya ang magiging Oni-chan nila. Nagtaka sa reaksyon niya yung mga kasama niya, at agad niya lang silang inaya na kumain na, pero pinigilan siya ni Shitera na gamitin yung sport niya dahil nalaglag yun, kaya inutusan siya noon na hugasan muna yun, kung saan sumunod naman siya. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa isang maaliwalas na umaga, at napapakomento si Umamiya dito na ang sarap ng almusal niya, at sigurado daw siya na magiging maganda ang araw na yon. Matapos niya mag-stretching ay sumigaw siya na oras na, at lumalabas na tumalo na tayo 5 years after, at 14 years old na dito si Umamiya at parang papasok na ito sa school dahil nakasuot ito ng uniforme. Lumabas na din yung mga kasama niyang foster kids, at nagpaalam na ang mga ito dahil papasok na rin sila sa school. Masaya siyang binati ni Umemi at magkita daw sila ulit mamaya. Tinanong niya sila kung natapos na ba nila yung homework, at kung meron na ba silang dalang panyo, kung saan sumang-ayon silang lahat doon. Napakomento yung isang bata na mukhang mas masaya si Umemiya sa normal, kaya nahiya si Umemiya at halata daw pala yon. Pinaliwanag niya na dahil importante yung araw na yon dahil magagawa na niya yung matagal na niyang gustong gawin. Di nagtagal, dumating na yung kaibigan ng mga bata, at inaya na sila noon na maglakad, kaya nagpaalam na si Umemiya sa kanila. Sumigaw si Umemiya na oras na para umalis,
Kaya shish si Shitera doon at nagkomento sa sinabi niya na hindi pa rin pala nagbabago yung matagal nitong gusto. Napalingon si Umamiya sa kanya at napangiti, at pinaliwanag na sa tingin niya na ang pagkilala kay Shitera at sa lalaking tiga Furin ay isa talagang act of fate, kaya siguradong tadhana din daw ang pagpunta niya ngayon sa Furin. Matapos yun ay nagpaalam na siya kay Shitera, kung saan sinabihan siya nito na mag-ingat. Inalala ni Shitera yun tinutukoy na lalaki ni Umamiya, at bigla tayong bumalik in a point in time kung saan hinahanap pa lang ni Shitera si Umamiya nang umalis yun sa foster home. Habang naghahanap ay nakasalubong ni Shitera yung tiga Furin na lalaki na pasan-pasan si Umamiya, at tinawag si Shitera ng lalaki na Sensei. Naiiritang tinanong ni Shitera yung lalaki kung ano yung ginawa nito kay Umamiya dahil nakita niyang bagbog yun. Kaya pinaliwanag ng lalaki na mag-chill lang siya at si Umamiya mismo ang naghanap ng gulo laban sa mga delinquents, at hindi niya daw gusto na mambugbog ng bata. Nag-sorry si Shitera sa pag-akto niya kanina, at mukhang tinulungan daw ng lalaking iyon si Umamiya. Ibinigay ng lalaki si Umamiya kay Shitera, at sinabi na nakatipid siya ng oras dahil balak niya pang dalhin yun sa bahay nila. Nagtaka si Shitera at napatanong kung alam ng lalaki na tiga orphanage si Umamiya, kung saan humindi yung lalaki at pinaliwanag na naisip niya lang na baka may magawa si Shitera para sa batang yon. Napatitig si Shitera sa kanya at napakamot na lang sa ulo habang pinapaliwanag na hindi siya nagtatrabaho na para bang isang odd jobs contractor. Ngunit gayon pa man daw, masaya siya na malaman na iniisip ng lalaking yun na isa siyang adult na pwede asahan para ayusin ang kanyang problema. Napangiti yung lalaki dun, at nagsimula na silang maglakad ng sabay. Nagkomento si Shitera na ang bilis lumipas ng panahon, at tinanong kung gaano katagal na iyon nung umalis yung lalaking ito sa orphanage, kung saan sinabi ng lalaki na 8 years na din daw ang nakalipas, at pinaliwanag na kalahating taon lang naman daw siya nagstay dun. Matapos iyon, pagkadaan nila sa street na may eskinita, humiwalay na yung lalaki, at nagpasalamat ulit sa kanya si Shitera, at inaya siya noon na bumisita sa orphanage, kung saan sinabi ng lalaki na pupunta siya doon kapag natripan niya. Pinagmasdan ni Shitera yung paligid, at biglang natanong sa lalaki na hindi daw ba ay pumasok yun ng Furin dahil gusto nitong maging mas malakas, kung saan sumang-ayon yung lalaki, at pinaliwanag na kagaya ng kakilala nila pareho. Sunod naman na tinanong ni Shitera na nang ginagawa ba nila ngayon ng mga kaibigan niya ay isang bagay na gagawin ng mga malalakas na tao. Ang sagot ng lalaki ay hindi sila pwedeng manahimik lang habang ang mga tagalabas ay gumagawa ng kahit anong gusto nila sa teritoryo nila. Dagdag pa niya, hindi kagaya ng dati, maraming bagong grupo at gang ang nagsusulputan sa iba't ibang lugar. Kaya kung magiging pabaya sila, mabilis na lalaki at magiging makapangyarihan ang ibang grupo. Kaya ano daw yung ine-expect ni Shitera na gawin nila? Hayaan lang daw ba ang mga yun na gumala-gala habang ginagawa ang kahit anong gusto ng mga yun sa lugar nila? Pinoint ng lalaki na nagbabago na ang panahon at hindi na daw ito kagaya ng generation nila na kinakailangan lang nilang kalabanin yung mga yun sa school. Matapos yun ay iniba na ng lalaki yung topic at sinabi na dapat ay mag-focus na lang si Shitera sa trabaho niya at alagaan maigi yung mga bata, lalo na daw si Umamiya dahil sobrang tapang daw nun, at mukhang mabigat ang pinagdadaanan nun. Panatilihin daw ni Shitera yung focus niya dito, kagaya daw ng ginawa ni Shitera para sa kanya. Matapos yun, bumalik na tayo sa kasalukuyan, at habang tinitignan ni Shitera si Umamiya na umalis kasama yung mga kaklase noon, ay sinabi niya na hindi lang basta matapang si Umamiya, at isa rin daw yung nakakamanghang bata. Sa sumunod na eksena, sa town, may aling nagbubuhat ng mga paninda niya galing sa kanyang kotse, at nawala siya sa balanse. Pero buti na lang ay dumating dun si Umamiya at nagawa niyang makuha yung ilan sa mga binubuhat niya. Tinanong ni Umamiya kung ibababa niya na lang ba yun sa usual spot, kung saan sumang-ayon yung ale at tinanong siya kung pauwi na ba siya, at sumang-ayon siya dun. May nagpasalamat na isa pang ale sa kanya dahil sa mga tulong na ibinigay niya, at inaya siya noon na mag-uwi ng taiyaki, kung saan natuwa si Umamiya. Lumalabas na kilalang kilala na si Umamiya sa town dahil lagi itong tumutulong sa kanila, at bilang kapalit ay lagi nila siyang binibigyan ng pasasalamat at regalo. Habang may tinutulungang lolo si Umamiya sa cellphone nito, nagkomento ang dalawang lola doon na palala lang ng palala ang sitwasyon sa streets nila, pero kapag dumadating daw doon si Umamiya ay yung tabi ng street na yon ay tila ba sumasaya at napupuno ng buhay.
Habang nakikipagtawanan si Umamiya ay bigla silang may narinig na pagbangga ng isang bagay, kaya napakomento yung isa doon na nangyari na naman yon. Agad na tumakbo si Umamiya para makita kung ano yung problema, at ni-reassure niya sila na okay lang yun at siya na ang titingin dun. Lumalabas na may dalawang grupo na nag-aaway para malaman kung sino ba talaga ang panalo sa kanilang dalawa, at pagdating dun ni Umamiya ay kinuha niya yung atensyon nila. Pwede niya daw ba silang kausapin, at naiiritang nagtaka naman yung dalawang leader ng grupo na yon. Biglang kinuha ni Umamiya yung sombrero ng isa, at scarf ng isa pang lalaki, at inaya niya silang habulin siya. Di nagtagal, nakarating sila sa ilalim ng isang tulay, at nanghingi ng tawad si Umamiya sa kanila sa pagpapapunta doon dahil ayaw niya lang naman daw na mag-away sila sa loob ng town. Ibinalik na ni Umamiya yung mga kinuha niya, pero hinawakan pa rin siya ng dalawang lalaki sa collar habang nanggigil ang mga yun sa kanya. Bibigyan lang daw nila siya ng isang chance para sumagot kung saang gang siya kasali, kung saan napangisi lang si Umamiya at pinaliwanag na isa lang siyang junior high kid na nakatira sa town na yun na lubos ang pagmamahal niya. Kaya gusto niya lang daw hilingin sa kanila na wag na silang mag-away sa loob ng town na yun. Ngumiti si Umamiya sa kanila, at biglang nakaramdam ng kilabot ang dalawang lalaki, kaya napaisip ang mga ito kung anong meron sa batang tinitignan nila ngayon. Di nagtagal, nabwisit yung dalawa at sumugod sila kay Umamiya habang sumisigaw na wag siyang magyabang. Dahil doon ay binitawan ni Umamiya yung mga hawak niya at mukhang mga klase lang daw ng mga lalaki ang mga yon na kaya lang makipag-usap sa pamamagitan ng suntukan, kaya bago pa makalapit ang mga yun sa kanya ay nagpadala siya ng dalawang malakas na uppercut sa kanila. Madaling napatumba yung dalawang lalaki doon at agad na nawalan ng malay. Noindang yung mga kasama ng dalawang lalaki doon at tila lakas daw ng halimaw ang meron si Umamiya, pero mayor namang mga nagsabi na wag silang magpapasindak sa isang bata, kaya sugurin daw nila yon. Nang pasugad pa lang yung mga lalaki doon, ay biglang may sumigaw ng napakalakas kaya nakuha nito yung atensyon nilang lahat doon. Buwisit na naglakad ito papunta kay Umamiya habang sinasabi na dapat ay magkikita sila noon ng 4:30 PM, at anong oras na daw sa tingin ni Umamiya yung oras ngayon. Kinabahan yung mga lalaki sa kanya kaya umalis ang mga yon sa dinaraanan niya, at napakamot lang si Umamiya sa tanong niya at sinabi na hindi niya alam. Lumalabas na si Hiragi yung lalaki nung 15 years old pa lang ito, at sumigaw ito na 4:47 na. Gigil na gigil niyang sinabi kay Umamiya na ayaw niya ang mga assholes na hindi kayang maging punctual. Sa sumunod na eksena, nakangiti na lang si Umamiya kay Hiragi, habang buwisit si Hiragi sa kanya. Lumalabas na si Hiragi na yung bumugbog sa lahat ng lalaki doon, kaya napasigaw siya na bakit siya pa yung may kailangan gumawa nun. Umakyat na sila pabalik sa daanan, at nagdadabog na ginawa yun ni Hiragi habang naiirita pa din kung bakit niya kinakailangan niya pa gawin yun. Napawaw si Umamiya sa kanya dahil talagang niligtas daw siya doon ni Hiragi, at sobrang lakas niya daw, kung saan sinigawan siya ni Hiragi at sinabi na laban niya dapat yun at ano daw ba yung iniisip niya habang nakangiti na parang tanga habang pinapanood siyang bugbugin yung mga lalaki. Ang cool naman daw ni Hiragi noon at sinabi pa nga daw noon kanina na ano yung pinaggagawa ng mga assholes doon at hindi daw ba nahihiya yung mga yun na pinapalibutan nila ang isang junior high kid. Kinalma ni Hiragi yung sarili niya at pinaliwanag na sinasabi niya lang yung nasa isip niya, pero sinugod parent daw siya ng mga yon, at hindi naman daw siya dapat yung susugurin ng mga yon. Lumalabas na noon pa ay nakakaramdam na ng stomach aches itong si Hiragi. Bigla namang may na-realize si Umamiya, kaya nagtaka doon si Hiragi. Pamwesto ito na kala mo isang leader, at inaya si Hiragi na mag-enroll silang dalawa sa Furin. Nanlisik lang yung mga mata ni Hiragi sa kanya at nagkomento ito na lagi na lang nagsasabi ng mga bagay out of the blue itong si Umamiya. Sinabi na daw niya dito na huling beses niya nang makikinig dito. Habang sinasabi niya pa lang na kung hindi siya nito mako-convince, ay tinuloy ni Umamiya yung sasabihin niya at sinabi na hindi na daw ito magpapakita sa kanya. Napasay si Hiragi, at pinaliwanag na bigla na lang daw lumabas si Umamiya out of nowhere at hindi na daw siya nito tinigilang sundan. Kahit na sinabi niya na daw dito na ayaw niya sa mukha nito, ay pumupunta pa din ito sa school niya para lang guluhin siya. Hindi niya naman daw hinihiling yon. Pero patuloy lang si Umamiya tungkol sa gusto nitong maging top sa Furin o sa pagprotekta sa town.
Meron pa nga daw mga walang kwentang bagay patungkol sa sumasarap yung pagkain kapag magkakasama, at hindi daw alam nito ni Umamiya kung kailan ito tatahimik. Wala daw siyang pake kung gustong magyabang ni Umamiya, pero kinamumuhian niya daw yung mga taong puro salita lang at walang gawa. Kung lahat daw ng kalokohang pinagsasabay ni Umamiya ay puro kasinungalingan lang, ay siguradong makakatikim daw ito sa kanya. Naiiritang tinitigan ni Hiragi si Umamiya, at nagkomento si Umamiya na parang galit na galit si Hiragi, pero alam niya daw na papakinggan parent siya noon, at isa raw itong matapat, at upright na lalaki, kung saan sumagot si Hiragi na hindi niya talaga ito mapakisamahan. Habang nakatambay sa may tulay, pinaliwanag ni Umamiya kay Hiragi na sa kasalukuyan, yung town na yon ay kasing hektek ng isang Bakumatsu Revolution. May mga kalaban daw na umaatake galing sa labas, at away na biglang nangyayari sa loob, kaya wala daw sa control ang lahat. Ngunit, gayon pa man daw, pinanghawakan pera ng mga shishi activist ang kanilang beliefs, at pinagpatuloy na linisin ang daan para makausad. Gumawa sila ng mga koneksyon, at naging isang united force habang ikinakaharap ang parehong direksyon ng magkakasama. Gusto niya daw mangyari ang nangyari dun sa Furin at gawin yung realidad. Kukunin niya daw yung upuan sa tuktok ng school na yon. Kapag napagkaisa na daw yun ay lahat ng pag-aaway sa loob nun ay titigil na, at makakapag-focus na sila sa mga kalaban sa labas. Sa ganung paraan, ang lahat daw ng nasa Furin ay makakapagtulungan na upang protektahan ang town. Bigla namang nagkomento si Hiragi na hinding-hindi mangyayari yon, at pinaliwanag niya na gustuhin man ni Umamiya na protektahan yung town at yun ang kanyang goal simula pa lang, pero para sa iba, malayo daw ang mga yun sa case. Kahit na daw nanggagaling ang mga utos sa taong nasa tuktok ay hindi niya ma-imagine na may sino man na handang ipagpatuloy ang pagprotekta sa mga taong galit sa kanila. Napangiti dun si Umamiya, at idinagdag ni Hiragi na hindi makakalimutan ng mga tao sa bayan ang nangyari sa kanila. Hindi basta magsasara ang malaking hidwaan na yon dahil lamang sa kaunting tulong na natanggap nila. Hanggat nag-e-exist daw ang rift sa pagitan ng mga yon, ay babalik at babalik lang ang lahat sa dati, kung saan nag-aaway ang mga tao papalibot ng town. Bigla namang tinanong ni Umamiya sa kanya kung bakit sa tingin niya na walang pakialam ang mga foreign students kapag nakakasira ito ng mga gamit sa town o magsanhi ng gulo para sa mga tao. Nagtaka dun si Hiragi, at agad na sinagot ni Umamiya yung sarili niyang tanan, at pinaliwanag na dahil yun sa wala silang kaalam-alam tungkol sa townsfolk. Kung wala daw alam yung mga tao, ay hindi din daw yun magkakaroon ng pake. Kaya simple lang daw ang solusyon dun. Ang kinakailangan lang nilang gawin ay matutunan ang tungkol sa kanila, at kapag nagawa na nila yon, ay magsisimula na silang magpahalaga kapag nakabasag ito ng hindi sa kanila. Tama daw si Hiragi kung hindi nito alam, at may malaki at malalim na rift sa pagitan ng mga tao sa town at ng foreign students. Ngunit upang mapagtagumpayan ang bangin na yon, ang kailangan lang daw nilang gawin ay magtayo ng tulay. Ipinaliwanag ni Umamiya sa kanya na madalas siyang lumalabas sa town kasama ang mga kaibigan niyang pumapasok sa Furin. At dahan-dahan, nakabubuo sila ng malalim na koneksyon sa mga tao. At pagkatapos, lilikha siya ng relasyon sa mga tao sa Furin, at kapag nakilala at natutunan na nila ang tungkol sa magkabilang panig, sila na ang magiging tulay para sa kanila. Ibig sabihin daw noon ika ni Hiragi, na sila ang magkokonekta sa Furin at sa town, kung saan umang-ayon si Umamiya. Sinusubukan niya daw na mag-isip ng iba't ibang paraan para ma-tackle yun, pero bigla daw may naisip na magandang ideya yung mga kaibigan niya. Nagtaka dun si Hiragi, kaya sinabi niya na ang ideya ng mga yun ay magpapatrol sila sa town. Kinakailangan daw nilang ipakita ang kanilang mukha sa town lagi, para kapag may biglang may away ay agad din nila yung mapipigilan, at mag-agaw din nilang makipag-usap sa mga tao sa town. Alam niyang hindi yun magiging madali at wala namang papayag na biglang maging kaibigan sila. Dagdag pa na yung problema sa outside teams ay hindi rin bababa ng agaran. Ngunit gayon pa man daw, isang araw ay gagawin niya daw ang town na yun bilang isang lugar na pwedeng maging masaya ang lahat habang magkakasama. Nauunawaan naman daw ni Hiragi yung sinasabi niya, pero bakit niya daw ito kinakailangan sa plano niya? May mga kaibigan naman na daw si Umamiya na willing tumulong, at alam na nila yung gusto nilang gawin, kaya bakit kinakailangan pa daw na maging parte si Hiragi dun?
Ngumiti si Umamiya at pinaliwanag na malakas na fighter si Hiragi at a man of his words. Dagdag pa na marami ring tao na willing sundan siya, at sa tingin niya daw talaga ay nakakamangha siya. Habang sinasabi pa lang ni Hiragi na makakahanap naman siya ng iba, ay agad na nirason ni Umamiya na ang pinakamalaking rason kung bakit gusto siya nito na sumama sa kanya, dahil sinabi nito na kinamumuhian niya siya. Nagulat si Hiragi doon, at dinagdag ni Umamiya na nang dahil sa kinamumuhian siya nito kaya niya gusto ito na manatili sa tabi niya. Sinabi niya na ang gagawin niya ay magdadamay ng maraming tao, kahit na ito ay isang bagay na makasarili niyang gustong gawin. At kung sakaling gumawa siya ng anumang pangtanga at iresponsableng desisyon, na may lakas at lohikal na pag-iisip ni Hiragi sa kanyang tabi, hindi siya magdadalawang isip at ibabalik siya sa tamang landas. Di nagtagal, biglang tumawa si Hiragi ng malakas matapos niya yung marinig, kaya nagtaka si Umamiya kung ano yung problema. Natawang pinaliwanag ni Hiragi na seryosong napakabaliw nito ni Umamiya, kung saan ngumiti lang dun si Umamiya at dinagdag na pero kung mangyari man, ay magiging masaya siya kung mauuwing magugustuhan din ni Hiragi yung ugali niya. Kung saan nagkomento si Hiragi na at ayun yung dahilan kung bakit niya ito kinamumuhian. Matapos ang pag-uusap nila noon, ay ipinakita na sa atin na magkakasama na ang sa kasalukuyan na 4 kings na sina Tsubakino, Mizuki, Momosei, at Hiragi, at kasama din nila si Umamiya, at sabay-sabay silang pumunta sa Furin High School para simulan ang pangarap ni Umamiya.